Nagsisimula ang anime kay Maaro Shirota, isang binata na mahilig sa simpleng buhay at ayaw sa gulo. Nang araw na yon, pauwi na siya nang makasumpong ng isang abandonadong itim na pusa at napagpasyahan niyang alagaan ito. Iniisip na mas magiging mahirap kung hahayaan niya lang ito at magsisi mamaya. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong ito ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Kinaumagahan, makikita natin ang kanyang mga kaklase na nag-aatas ng mga gawain para sa nalalapit na pista. Bigla na lamang, isang kaklase na may berdeng buhok, si Sakuya Watanuki, ang nagmungkahi na si Maaro ang magiging responsable sa mga kasuotan. Nang mga sandaling yun, isang mabait na batang lalaking kayumanggi ang buhok na nagngangalang Koyuki ang nagpaalala sa kanila na hindi na nila dapat dagdagan pa ang mga responsibilidad ni Maaro dahil siya na ang namamahala sa paghahanda ng pagkain. Gayunpaman, iginiit ni Sakuya na kaya naman yun ni Maaro. Bukod pa rito, nag-iisa siyang nakatira at namamahala sa lahat ng gawain sa bahay kaya siya ang pinakaangkop. Pagkatapos ay pumasok si Maaro sa silid-aralan at nagtanong kung gaano katagal pa bago matapos ang pagtatalaga ng natitirang mga gawain. Nag-alok siya ng mga sample na cookies para makatulong sa kanilang pagdedesisyon. Kung alin ang ibebenta sa pista. Lahat ay namangha sa lasa. Kahit simple lang, parang propesyonal ang pagkakagawa. Nang marinig ang mga papuri, sinabi ni Maaro na ang pagiging simple ang laging pinakamagandang opsyon. Bumalik sila sa usapan tungkol sa kasuutan, at napagpasyahan ni Maaro na ang ideal na tao ay dapat marunong magtahi at may libreng oras, ibig sabihin siya ang pinakaangkop. Ipinagdiwang ng mga kaklase niya na siya ang bahala sa mga pinakamahirap na gawain sa pista. Mamaya, habang pauwi si Maaro kasama ang mga kaibigan, tinanong ni Koyuki kung kaya niya ang lahat. Sinabi ni Sakuya na ganyan na si Maaro noon pa man. Siya lagi ang nagtatapos na gumagawa ng mga gawain na ayaw ng iba. Paliwanag ni Maaro na may gagawa naman yan, at mas magiging magulo pa kung pag-aawayin pa sila. Nag-alok si Sakuya ng tulong dahil magkaibigan sila mula pagkabata, pero tumanggi si Maaro dahil baka daw makasagabal lang ito. Kahit ganoon, nag-aalok pa rin ang mga kaibigan niya ng tulong kahit sa simpleng pag-show shopping lang. Nag-aalinlangan si Maaro kung makakatulong nga ba sila. Sinasabihan siya ng mga ito na masyado siyang stricto, pero pinapangako pa rin nilang susuportahan siya. Mamaya, binabalaan ni Sakuya si Maaro na mag-ingat sa tindahan malapit sa istasyon. May mga bulong-bulungan ng mga nakikitang vampira at mga biktima na may kagat sa leeg, na walang dugo. Pero dahil si Sakuya ay kilala sa pagkalat ng mga kwentong walang katotohanan, walang naniniwala sa kanya, kaya hindi pinansin ni Maaro ang babala at umuwi na. Habang papalapit sa kanyang apartment, iniisip niya kung maayos lang ba si Kuro, ang pasang kanyang iniligtas. Napansin niyang nakabukas ang TV sa sala at naghihinala siyang may magnanakaw. Nakita niya ang isang puting buhok na binatilyo na kumakain ng kanyang pagkain, kaya't nagalit siya at susubukan siyang hampasin ng Wallace. Pero madaling nakaiwas ang bata. Paglingon niya, si Maaro ay natakot at nagtanong kung anong klaseng nilalang siya. Komento naman ng bata na si Maaro ay medyo marahas, kaya't natatakot siyang tignan ito sa mga mata. Sinubukan ulit siyang suntukin ni Maaro pero natapilok ito sa kurtina, kaya't nakapasok ang sikat ng araw sa silid. Bigla na lang naging si Kuro, ang pusa, ang bata. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kuro na siya ay isang mabait, malungkot na vampira lamang. Hinawakan siya ni Maaro sa damit at pinagbantaan na ihahagis sa bintana. Si Kuro naman ay desperadong kumapit, nagmamakaawa na huwag nitong gawin dahil mamamatay ito sa sikat ng araw, kahit na immortal siya. Tinatawag niyang malulupit at walang puso ang mga tao. Naalala ni Maaro ang mga sinabi ni Sakuya at tinanong kung iinumin ni Kuro ang dugo niya. Sumagot si Kuro na masyadong mahirap yun at tinanong kung may nagsabi na kay Maaro na masyadong mapagmasid siya sa sarili. Ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang maghintay hanggang paglubog ng araw, at hindi dapat banggitin ni Maaro ang pangalan niya habang nasa anyong tao siya. Sabi naman ni Maaro na hindi niya alam ang pangalan nito at tinawag lang siyang Kuro dahil akala niya ay pusa ito. Nang banggitin ang pangalan, isang di nakikitang kadena ang sumulpot sa palso ni Maaro, na nakakabit sa kwelyo ni Kuro. Bamantong hininga si Kuro, tinawag si Maaro na masyadong utu-uto. Muli siyang hinawakan ni Maaro at humingi ng paliwanag. Pero tamad na tamad si Kuro para pansinin ito. Ipinaliwanag ni Kuro na siya ay isang serve amp,
isang tagapaglingkod na vampira na makakainom lamang ng dugo ng kanyang amo at susundin sila kahit gaano pa nakakainis ang mga utos. Sinabi niyang pansamantala lang ang nangyari, at kung hindi siya iinom ng dugo ni Maaro sa loob ng 24 na oras, mawawala ng bisa ang kasunduan. Napagpasyahan ni Maaro na ang pinakamagandang gawin ay paalisin si Kuro bago matapos ang oras. Ngunit, natuklasan niyang may kedena na ngayon na pumipigil sa kanila na lumayo ng husto, kaya hinayla niya pabalik si Kuro sa loob at sinabihan itong tumigil sa pagkalat ng kalat. Sinisi ni Kuro si Maaro na abusado sa mga cute na hayop at sinabing dapat mahiya ang mga magulang nito. Pagkatapos ay napagtanto ni Kuro na hindi pa niya nakikita ang mga magulang ni Maaro at tinanong niya ito tungkol dito. Sinabi ni Maaro na namatay ang nanay niya sa aksidente sa kalsada noong bata pa siya, at ang tiyuhin niya ang nag-ampon sa kanya. Kung wala ang tiyuhin niya, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Sabi ni Kuro na ngayon, naiintindihan kung bakit kinupkop ni Maaro ang isang maruming pusa na tulad niya at tinawag siyang tanga dahil sa ugali nito. Sumagot si Maaro na hindi dapat reklamuhin ang problema. Sinabi ni Kuro kay Maaro na kanselahin ang mga plano dahil hindi sila pwedeng magtagal na magkahiwalay, pero hindi siya pinansin ni Maaro at kinaladkad siya. Nang makasama na niya ang mga kaibigan, sinabi niya sa kanila na ang pasang hawak niya ay isang vampira pala. Akala ng mga ito ay pagod na siya dahil sa trabaho sa pista. Pagkatapos ay may isang ekstrang lalaking may pink na buhok ang sumulpot, at nagsabing gagawa siya ng magic act. Sinabi ni Ruzy na huwag silang pansinin, pero ang lalaking may pink na buhok. Pinigilan sila ni Belkia at hiniling kay Maaro na hulaan kung bakit. Halata naman dahil siya'y hindi pinansin. Nagtakbuhan ang lahat dahil sa takot. Tinatanong ni Maaro si Kuro kung ano ang nangyayari. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, hinayla ni Kuro si Maaro dahil siya lang ang makakalaban kay Belkia. Kinagat ni Belkia ang leeg ni Ruzy at binabalaan ang lahat na huwag siyang balingan. Inutusan niya si Maaro na ibigay sa kanya ang servamp ng Catamaran, si Kuro, o kaya'y mangyayari rin kay Ruzy ang nangyari sa kanya. Nagbalik anyo si Kuro sa kanyang anyong tao at sinipa si Belkia papasok sa isang tindahan, pero pinipilit ni Kuro si Maaro. Tumakas. Sa isang eskinita, pilit ni Maaro na hikayatin si Kuro na tumulong sa iba. Kung hindi ay papatayin ni Belkia silang lahat. Tumanggi si Kuro, sinabing pagod na siya at wala ng lakas. Sukang-suka na rin siya sa mga taong nagkukunwaring walang magawa at naghihintay na lang sa iba, kaya mas gusto niyang maghintay na rin. Sabi ni Maaro kung ganyan ang pananaw niya, umalis na lang siyang mag-isa. Samantala, papatayin na ni Belkia ang mga kaibigan ni Maaro, pero sumugod si Maaro sa kanya. Bumilis ang oras habang iniisip niya na ang mundo ay patuloy na gumalaw dahil mayroong laging handang tumulong. Hinugot ni Belkia ang kanyang espada para patayin si Maaro, pero umiwas si Kuro at tinanggap ang suntok, tulad ng pagligtas sa kanya noon ng tiyuhin ni Maaro. Nang maunawaan na sila na ni Kuro ang magliligtas, inilahad ni Maaro ang kanyang braso at nakipagkasundo. Kinailangan ni Kuro na pumayag at sinabing ang mga taong tulad ni Maaro ang pinakamahirap pakisamahan. Ngayong may kasunduan na sila, iniutos ni Maaro kay Kuro na talunin si Belkia. Nagbabala si Kuro na bilang kanyang katulong, lahat ng kanyang gagawin ay makakaapekto kay Maaro. Pagkatapos ay sumugod, at malubhang nasugatan si Belkia sa isang hampas lamang. Habang handa nang tapusin si Belkia ni Kuro, pinigilan siya ni Maaro. Hindi na makalaban si Belkia, at anumang karagdagang gagawin ay responsibilidad na niya. Bumagsak si Belkia, nasisigaw na kahit pamatalo siya, isang impyerno ng mga vampira ang mamamayani sa mundo. Pagkatapos ay naging parang manika na siyang walang buhay. Kinuha ito ni Maaro at tinanong si Kuro kung patay na ito, pero nagsalita ang manika, na ipinapakitang buhay pa ito. Vampira rin pala ito. Tinatanong ni Maaro kung bakit niya sinalakay si Kuro kung pareho naman sila. Sumagot si Belkia na siya'y naglilingkod kay Tsubaki, isang servamp na ayaw sa mga tamad at hinahanap si Kuro. Sabi ni Kuro na wala siyang kilalang may ganoong pangalan. Sabi naman ni Belkia na yun mismo ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang amo at ng mga taong hindi siya nakikilala. Bigla na lang nahimatay si Kuro dahil sa pagod. Nabitawan din ang manika ni Belkia. Tanong ni Maaro kung ano ang nangyari. Sabi ni Kuro, sobra siyang napagod at sasakit ang katawan niya mamaya.
Nang ibabaw ang ginhawa kay Maaro dahil bumalik na sa dati si Kuro, nakakatakot kasi ang anyo niya kanina. Tapos si Maaro naman, bumagsak dahil sa pagod. Maya-maya pa, dumating ang mga awtoridad para mag-imbestiga. Sa malayo, isang batang lalaking may itim na buhok na nakasuot ng puting kimono ang nakangising nakakatakot habang pinapanood ang pangyayari. Episode 2. Kinaumagahan, nagising ang protagonist sa kanyang silid-tulugan. Nalilito kung bakit naroon siya dahil hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Kaya naman, naisip niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Kinarga niya si Kuro na natutulog sa anyong pusa sa kanyang mga bisig. Ngunit sinabi sa kanya ni Kuro na huwag na siyang istorbohin dahil nanaginip daw ito na sa wakas ay mayroon na siyang magandang unan pagkatapos ng mahabang panahon. Agad na napagtanto ng pangunahing tauhan na totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Maya-maya, nakita natin si Maaro na tumatakbo papasok sa silid-aralan, kung saan hinanap at tinanong niya si Rusei. Ngunit, si Sakuya, na may malungkot na ekspresyon, ay nagsabi sa kanya na hindi na kayanan ng kanilang kaibigan. Bigla na lang pumasok si Rusei sa silid-aralan, at agad na napagtanto ni Maaro na nagbibiro lang si Sakuya. Bilang tugon, binigyan niya ito ng mahigpit na yakap para maunawaan nito na hindi dapat pagtripan ang mga ganyang bagay. Pagkatapos, tinanong niya si Rusei kung ayos lang ba ito pagkatapos ng sugat sa leeg nito. Si Rusei, sabi niya sinabihan lang daw siya na menor de edad na aksidente sa sasakyan lang yun, pero halos hindi nga daw siya nahagip ng sasakyan. Nabigla ang bida at sinabi na inatake sila ng isang mangkukulam na vampira noong gabi bago yun. Komento naman ni Koyuki na nagsisimula na siyang maging katulad ni Sakuya sa mga kwento niya. Dagdag pa ni Rusei na wala naman siyang aksidente noong isang araw. Maya-maya, nakita si Maaro na naglalakad pa uwi mag-isa. Mukhang malalim ang iniisip niya sa lahat ng nangyayari dahil halatang may nagbura ng alaala nila. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa kanyang. Binuksan niya ang kanyang backpack at nakita niyang palihim na pumasok si Belkia at nag-aagawan sila ni Kuro ng espasyo. Hinawakan ng protagonist si Belkia at tinanong kung ano ang nangyari dahil walang nakakaalala sa mga pangyayari kahapon. Sinabi ni Belkia na tumigil siya sa pagtrato sa kanya ng ganoon o kaya'y sisirain siya ni Tsubaki. Pero ang nakakakita sa kanila ay inakala lang nakakaiba ang protagonist dahil kinakausap niya ang isang manika. Pagkatapos, tinanong ng protagonist si Kuro kung kilala niya si Tsubaki. Sumagot si Kuro na hindi niya pa naririnig ang pangalang yun at nagtataka kung bakit may gustong saktan ng isang mabuting pusa. Parang siya, bigla na lang silang nalunok ng isang pulang espasyo at isang lalaking nakakimono ang sumulpot sa harapan nila, sinabing aliwin siya o mag-uumpisa siya ng gyera agad. Nang mga sandaling yun, si Belkia, na nasa loob pa rin ng bag ng protagonist, ay ibinalita ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw at binanggit pa na ang pusa sa balikat ng protagonist ay isang vampira. Pagkatapos ay inihagis ni Tsubaki si Kuro sa lupa at nag-anyo si Kuro sa kanyang anyong tao. Sinamantala ni Tsubaki ang pagkakataon para makuha si Belkia. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuro kung alam nito kung ilan ang mga serve amps at sumagot si Kuro na mayroong 7 lang. Ngunit iwinawasto siya ni Tsubaki, na sinasabi na ang bawat isa sa kanyang mga kapatid ay kumakatawan sa isa sa mga kasalanan at siya ang huli na nilikha na pinangalan ng kalungkutan. Nang marinig ito, napagtanto ng protagonist na marami palang kapatid si Kuro at nagtataka kung dahil ba ito sa pagiging pusa nito. Ipinagtatanggol ng sarili si Kuro, na sinasabing siya lang ang pusa sa kanila. Bigla na lang nag-anyo si Tsubaki na hayop at dahil sa anyo nito, naisip ng protagonist na aso ito. Bumalik si Tsubaki sa kanyang dating anyo at, sabi ng komento ay malupit. Naging lobo siya. Pagkatapos, sinabi ni Belkia kay Melancholy na dahil sa protagonist, hindi niya nagawa ang misyon niyang puksain ang mga tao. Nang marinig ito, nagalit si Maaro at tinanong si Tsubaki kung totoo ang sinabi ni Belkia. Ipinaliwanag ni Tsubaki na ayaw niya lang sa mga tao. Sinabi niya sa protagonist na nagdudulot siya ng di kinakailangang gulo, at pinaalalahanan siya na halos sirain niya mismo si Belkia dahil sa mga bagay na hindi niya nagustuhan. Binanggit din niya na daan-daang tao ang namamatay araw-araw sa Tokyo, kaya hindi mahalaga kung makapatay pa siya ng ilan. Ang protagonist, sumasagot na hindi dapat gamitin yun ni Tsubaki na dahilan at dapat niyang ihinto ang pagdamay sa mga taong walang kinalaman dito. Natatawa si Tsubaki na akala nito walang kinalaman ang iba.
Lalo na dahil kay Kuro, tumingin siya kay Kuro at sinipa ito sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa protagonist na ang layunin niya ay mapag-isa ang lahat ng kapatid niya, dahil matutuwa ang guro niya kung magkakasama silang muli. Ang tunay niyang gusto ay makaramdam ng pagsisisi ang mundo. Sinubukan ni Tsubaki na tapusin si Kuro, pero ipinagtanggol ng huli ang sarili gamit ang mga kuko nito. Nakita ito ng protagonist at sinubukang lapitan si Kuro para ibigay sa kanya ang dugo nito, pero tinanggihan ito ni Kuro, sinabing wala itong silbi sa sandaling iyon dahil napagod na siya. Hinapit ni Tsubaki ang leeg ng protagonist at sinabi nitong walang nakakaintindi sa nararamdaman niya sa buong mundo, at dahil doon gusto niyang sirain ang lahat. Nababagot na lang siya sa lahat. Nang mga sandaling yon, nakarelate ang protagonist sa nararamdaman ni Tsubaki at naalala ang panahong kakalipat niya lang sa kanyang tiyuhin. Sinabihan siya ng kanyang tiyuhin na huwag munang pumasok sa paaralan kung hindi pa siya handa, pero tiniyak ni Maaro sa kanyang tiyuhin na ayos lang siya. Pagdating sa klase, tinanong siya ng kaibigan niyang si Kikuyo kung gumagaling na ang pakiramdam niya matapos ang nangyari sa pamilya niya, pero iniiwasan ng pangunahing tauhan ang usapan. Pagkatapos ay dumating si Ryusei para yayain siyang maglaro ng soccer. Ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan na siyang umuwi. Mamaya-maya, dumating ang tiyuhin niya sa apartment at nakita si Maaro na nakahiga sa sahig, walang malay. Lumapit ang tiyuhin niya at tinanong kung may nangyari ba sa eskwela. Sumagot si Maaro na kabaliktaran ang nangyari. Mababait daw ang lahat, at niyaya pa nga siyang maglaro, pero hindi niya alam kung bakit parang wala siyang gana sa kahit ano. Sinabi ng tiyuhin niya na kailangan niyang magbigay isang pangalan sa mga nararamdaman na yun para harapin ang mga ito at makausad. Pagkatapos, inuulit ni Maaro ang mga salitang iyon kay Tsubaki. Sinabi niya rito na wala siyang makitang kawili-wili dahil hindi niya kinakaharap ang emosyon niya. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan dahil iniiwasan niyang harapin ang katotohanan. Nang marinig ito, sinabi ni Tsubaki na marahil tama si Maaro, at kaya niya gustong magsimula ng isang alitan, dahil tingin niya ay isa rin itong paraan ng pakikipagtalastasan. Agad siyang binalaan ni Maaro na kung susubukan man niyang gumawa ng anumang bagay, siya mismo ang pipigil dito. Kaya, aniya, ang kailangan lang gawin nito ay bigyan ng pangalan ang nararamdaman, at saka, susundin ni Tsubaki ang lahat ng sasabihin niya. Napangiwi si Tsubaki, at sinubukang saktan si Maaro, pero sumangga si Kuro para protektahan siya. Pagkatapos, pareho silang biglang napadpad sa eskinita malapit sa tindahan ng tren. Sunod, isang batang lalaking may itim na buhok na si Ariswan Misono, ang ikapitong serve-amp, ang sumulpot at inutusan silang sumama sa kanya. Wala silang nagawa kaya sumama sina Kuro at ang bida sa kanya gamit ang kotse papunta sa bahay ni Misono. Pagdating nila, nagulat si Maaro sa layo ng bahay mula sa pasukan. Nang malapit na, sa silid ni Misono, umupo siya at sinabing maghintay muna si Maaro dahil pagod na siya. Nagtaka si Maaro dahil bigla na lang may sumulpot na upuan para kay Misono at sinabing imposibleng mapagod ito, 5 minuto pa lang silang naglalakad. Nang mga sandaling yon, may isang tinig na nagpaliwanag na mahina ang pangangatawan ni Misono. Lamingga-lingga si Maaro at napagtanto na galing ang tinig sa isang paru-paro na nakadapo sa buhok ni Misono. Nang mapansin ito ni Misono, pinalayas niya ito, sinabihan na niya itong huwag umupo sa ulo niya. Pagkatapos, nag-anyo ang paru-paro naging isang gwapong lalaki na nag-alok na gumawa ng kahit anong bagay na maisip ni Maaro. Agad, sinuntok ni Misono ang binata at sinabihang magbihis ng maayos at tumigil sa pagiging malisyoso. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito bilang si Lily, ang *serve-amp* ng pagnanasa. Pumasok sila sa gusali, ngunit bigla silang kinulong ni Misono sa isang silid. Sinabihan niya silang maging mga alila niya para matalo nila si Tsubaki. Ngunit tumanggi ang pangunahing tauhan, kaya napilitang salakayin sila ni Lily ayon sa utos ni Misono. Nakawala ang pangunahing tauhan kasama si Kuro na nasa anyong pusa, pero nagkamali sila ng pinto at napadpad sa bakuran ng mansyon. Doon, nakita ni Maaro ang maraming bata at inakala niyang mga anak ni Lily, kaya naman pinuna niya ito ng malakas. Na kahit na siya ang serve-amp ng pagnanasa, ang pagkakaroon ng napakaraming anak ay irresponsible. Nang mga sandaling yun, si Lily ay sumulpot sa kanyang likuran at sinabing ang mga batang iyon ay kanyang mga subclass.
Ipinaliwanag niya na ang mga subclass ay mga vampirang nilikha ng mga serve amp, at ang mga taong pinapatay ni Tsubaki ay kahawig ng mga batang iyon. Sa katunayan, 2 sa kanyang mga tauhan ang napatay na ni Melancholy noong linggong yun. Pagkatapos, dumating si Misono kasama ang 2 babaeng subclass ni Lily at sinabing kaya niya kailangan ng tulong ni Maaro para matalo si Tsubaki. Kaya naunawaan ni Maaro na ang tunay na nais ni Misono ay ang kanyang tulong, ngunit dahil sa kanyang pagkatao, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Misono na mula ngayon, tutulungan niya ito bilang isang kaibigan. Pauwi na, nakasalubong ni Maaro ang kanyang matalik na kaibigan na si Sakuya, na nagtanong tungkol sa pusa sa bag niya. Sumagot si Maaro na isang ordinaryong pusa lamang yon na kanyang napulot kamakailan. Nang marinig ito, tinanong ni Sakuya kung may tinatago ba siya, pero sinabi ni Maaro na wala, ayos lang ang lahat. Pinaalalahanan siya ni Sakuya na maaari siyang umasa sa kanya kung sakaling may mangyari. Pagkatapos noon, si Sakuya, sumama siya sa isang tindahan para bumili ng wristband. Nang pipili na sana si Maaro, sinabi ni Sakuya na nakabili na pala siya bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos nilang magpaalam, nakita natin na sasalakayin si Sakuya ng isang vampira. Kinabukasan, nakita natin ang protagonista at si Kuro na nagkikita kay Misono. Pagkatapos, tinanong ni Misono si Maaro kung may dala na siyang panlaban, na ikinagulat ng protagonista, na napagtanto na wala pala siyang gaanong alam tungkol sa mga vampira. Nang mga sandaling yon, si Misono, lumilingon kay Kuro at sinasabi na wala nang masyadong aasahan sa serve amp ng Catamaran. Sumagot si Kuro na dapat tumigil na sila sa pag-uusap ng mga komplikadong bagay at humanga na lang sa anyong pusa niya. Agad silang parehong nagsabi sa kanya na gawin na ang trabaho niya at huwag nang umiwas sa issue. Pagkatapos nito, tinanong ni Kuro si Maaro kung gusto niya talaga ng armas, kung saan sumagot si Maaro na kung makatutulong yun sa pagprotekta niya sa iba, oo, kailangan niya ng isa. Kaya pumayag na rin si Kuro na bigyan siya ng armas, pero pinagsara muna niya ito ng mga mata. Nang marinig ito, hiniling ni Maaro na maghintay at ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit, hindi siya pinansin ni Kuro. Bigla na lamang, napadpad si Maaro sa isang pantasyang lugar kung saan sinalubong siya ng isang manika na natahi ang bibig. Binigyang pagbati siya ng nilalang na ito at sinabing bahagi ito ni Kuro at siya ang namamahala sa kapangyarihan nito. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang tambak ng mga regalo at hinikayat na pumili ng isa. Bago pa man siya pumili, binigyan siya nito ng babala na kapag nakapagpas siya na siya ay wala ng pagbabalik at ang balot ng regalo ay dapat na sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa pagpipiliang ito, pinili ni Maaro ang pinakasimpleng balot, at nang buksan niya ito, isang Wallace Tambo ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagbalik sa realidad, lahat ay tumingin sa natanggap nilang armas at si Kuro, nakangiti, ay nagsabi na hindi siya nagulat. Mula ng unang pagkikita nila, sinubukan siyang hampasin ni Maaro gamit ang Wallace. Pagkatapos ay minarkahan ng bagong armas sa pulso ni Maaro, kaya naisip niyang takpan ito gamit ang wristband na bigay ng kaibigan. Sa ibang lugar, sina Tsubaki at Belkia ay nasa isang restaurant nang biglang sumulpot si Sakuya na may dalang isang tao. Nagtakbuhan ang mga customer dahil sa takot. Maya-maya, nalaman na si Sakuya pala ay isa sa mga subclass vampire ni Tsubaki. Pagkatapos ay tinanong ni Tsubaki kung hindi na ba siya nag-aalala na malaman ng mga kaklase niya. Siya ay isang vampira. Sumagot si Sakuya na wala na siyang pakialam, dahil ayaw niya sa mga sinungaling, tinutukoy si Maaro, na nagsinungaling sa kanya tungkol kay Kuro. Mamaya, nahihirapan si Maaro na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan. Itinuro ni Misono na dapat ay makontrol niya muna ang kanyang kakayahan bago pa man isipin ang pakikipaglaban. Kaya tinanong ni Maaro si Kuro kung may paraan para magamit ang sandata. Sinabi ni Kuro na tawagan siyang muli kapag nagawa na niyang gamitin ito. Nang mga sandaling yon, nagmungkahi si Lily na dapat munang magkaroon si Maaro ng malinaw na imahe kung bakit niya gustong makuha ang kapangyarihang yon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kulang ang kanyang serve amp dahil kulang sa determinasyon si Maaro mismo. Doon na pagtanto ni Maaro na tila ba palagi na lang nag-aalis ng damit si Lily dahil gusto ni Misono na makalaya sa isang bagay. Nang marinig ito, nilinaw ni Misono na bahagi lang yon ng ugali ni Lily. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan,
Ni-reflect ni Maaro kung bakit nga ba niya gusto ang kapangyarihan. Naalala niya na nagsimula ito sa kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang mga kaibigan. Bigla siyang lumingon kay Misono at sinabing ipapakilala niya sila sa susunod. Subalit, sumagot si Misono na dapat niyang ihinto ang mga hindi kinakailangang pag-iisip. Ang nagbubuklod sa kanila ay ang pagkakaalitan nila kay Tsubaki. Ipinaliwanag ni Maaro na hindi niya nakikitang dahilan kung bakit hindi rin maaaring maging kaibigan ni Misono ang mga kaibigan niya. Gusto niyang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya, at sino mang hamarang ay mapapatalsik gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mga sandaling iyon, humingi siya ng suporta kay Kuro, ngunit sinabi ni Kuro na nakakapagod ang pag-aalala roon at susundin na lamang niya ang utos. Naisip ni Maaro na kulang sa pagsasarili si Kuro. Bigla na lamang nagliwanag ang marka sa kanyang pulso na hugis Wallace, kaya tinanong niya si Misono kung ano ang ibig sabihin nito, pero habang sasabihin pa lang niya. Sumagot, tumunog ang orasan 9:00 at nakatulog si Misono. Tinanong ni Maaro si Lily kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Lily na lagi namang nakakatulog si Misono sa oras na yon, kaya kailangan siyang tanungin ulit mamaya. Maya-maya, nakita natin si Maaro sa paaralan, nag-aalala dahil ilang araw nang wala ang kaibigan niyang si Sekuya. Tinawagan na niya ang bahay nito pero walang sumasagot, kaya sinabi niya sa mga kaibigan niya na pupunta siya sa bahay ni Sekuya para kamustahin ito. Maya-maya pa, nakita natin si Maaro palabas ng isang convenience store, na may dala siyang bandehado ng pagkain, bago pa man ito subukang kainin ni Kuro. Pinaalalahanan siya ni Maaro na hindi para sa kanya yon, kundi kay Sekuya. Pagkatapos ay tinanong ni Kuro kung si Sekuya ba ang palabirong kaibigan niya at nagkomento na sa tingin niya ay hindi sila magkakasundo ni Misono dahil sa ugali nito. Bigla na lang napagtanto ni Maaro na hindi niya alam kung saan nakatira si Sekuya, kahit pa naaalala niyang nakadalaw na siya sa bahay nito ng maraming beses. Ngunit habang mas pinipilit niyang alalahanin ang kaibigan niya, lalong lumalabo ang mga alaala niya. Nang mga sandaling yon, nang makalapit si Sekuya sa likuran niya, bago pa man mahawakan si Maaro, nadama na nito ang presensya niya. Habang magsasalita pa lang si Sekuya, inunahan na siya ni Maaro at tinanong kung bakit hindi ito pumapasok sa klase. Sumagot si Sekuya na inatake daw siya noong nakaraang mga araw at natatakot lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay hinayla ni Sekuya si Maaro papunta sa isang eskinita. Doon, nalaman nilang patibong pala yon. Pareho silang nakatali ni Maaro at ni Kuro, may mga lubid na bumababa mula sa itaas. Pagkatapos ay dumating si Belkia, na si Sekuya ay isang vampira. Hinamon ni Sekuya si Maaro na hulaan kung alin sa mga alam niya ang totoo, dahil maaaring itinanim niya ang mga alaalang iyon sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit ayaw maniwala ni Maaro na ang kanyang matalik na kaibigan ay isang vampira. Bigla na lamang sinalakay ni Belkia si Maaro at Kuro para protektahan siya, at siya ang tinamaan. Pagkatapos nito, sinabi ni Sekuya na mas madali kung kasinungalingan lamang ang lahat. Ngunit ang totoo ay vampira siya. Pinagsisisihan niya na si Maaro ang nakakita kay Kuro, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kinailangang magsinungaling si Sekuya at magkaibigan pa rin sana sila. Sinabi ni Maaro na ginawa niya ang lahat para protektahan sila. Pero sinabi ni Sekuya na hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Pinili nitong magsinungaling, at ang pinakaayaw niya sa mundo ay ang mga sinungaling. Nang mga sandaling yon, tiningnan ni Maaro si Kuro, umaasa na susugod ito sa kanya at iinumin ang dugo niya para maayos ang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Kuro na walang saysay ang pag-inom ng dugo niya ngayon. Ang mga vampira ay sumisipsip ng determinasyon sa dugo ng kanilang Eve, at sa ngayon ay wala si Maaro niyon. Bigla na lang, ang mga lubid na nakatali kay Maaro, at nakikita natin na dumating si Misono para tumulong. Nagkagulo sila ni Sekuya, pero minamaliit ni Sekuya si Misono, akala niya walang silbi si Eve kung wala ang kanyang katulong. Samantala, sinisikap ni Belkia na mailagay sa alanganin si Misono, pero inihayag ni Misono ang kanyang plano at tinuruan si Maaro kung paano wastong gamitin ang isang armas. Pagkatapos, may lumitaw na upuan na nakapigil kay Belkia. Habang ginagaya ni Lily ang paghiwa sa leeg nito, ipinaliwanag ni Misono na kaya nilang maparalisa ang sinumang maipit sa pagitan nila ni Lily. Matapos nilang matalo si Belkia, naghahanda na silang harapin si Sekuya, pero pinigilan sila ni Maaro.
Sinabing kaibigan niya si Sekuya, bigla na lang, si Belkia ay tumayo na parang isang manika at pinutulan ng paa si Lily. Samantala, sinugatan ni Sekuya si Misono, at sinubukan siyang protektahan ni Lily gamit ang natitirang lakas niya. Pagkatapos, sinabi ni Sekuya na hindi niya intensyong linlangin sila, pero hindi rin naman daw niya sinabing siya lang mag-isa. Mula sa isang malapit na gusali, isang babae na nagngangalang Otojiri ang lumabas at nakitang kumokontrol sa mga tao gamit ang mga sinulid na parang manika. Kasama niya ring pinagmamasdan ni Tsubaki ang lahat mula sa malayo. Ngunit ang layunin niya ay alamin kung si Maaro nga ba ang susi, at gusto niyang masaksihan ang maaaring mangyaring paghihirap. Samantala, tinatakot ni Sekuya si Maaro gamit ang kutsilyo, sinasabing ang plano niya sana ay makipag-usap lang. Pero dahil sinira ni Maaro ang lahat, kailangan na niyang saktan nito. Bigla na lang may bamulong sa tenga ni Sekuya, isang babaeng may berdeng buhok, na huminto na ito sa pagsisinungaling, kaya nagulat siya at lumingon-lingon. Pagkatapos nito, nakita natin na gumaling na si Kiro sa mga sugat niya at sinabi kay Maaro na tumakbo habang may oras pa. Ngunit, sabi ni Maaro na hindi niya pwedeng hayaang ganito lang ang mga bagay-bagay. Agad niyang tinawag ang kanyang armas at paulit-ulit na inatake si Sekuya. Pero halata ang pag-aalinlangan ni Maaro, at nagsisimulang mawala ang kanyang armas. Pagkatapos, nakita natin na sa loob ni Kiro, ang manika na kumokontrol sa kanyang kapangyarihan, ay sinisisi siya sa karamdaman sa pag-iisip ng pangunahing tauhan. Sinasabi nito na kung hindi sana sila pumasok sa buhay ni Maaro, wala sana sa mga ito ang nangyari, at sa bawat pagkilos niya, ang mundo ay nasa ira. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, si Kiro ay napuno ng negatibong emosyon ni Maaro at pinilit ang sarili upang inumin ang dugo niya. Ngunit dahil sa nakal-alasong emosyon ng dugo, isang halimaw na tulad ng manika sa loob ang sumulpot mula sa likuran ni Kiro. Nagsimulang umapaw ang itim na likido na nagbabantang lunurin ang lahat. Dahil dito, sinubukan ni Sekuya na iligtas ang protagonist at ipinaliwanag na sinabi niya ang masasakit na mga yon dahil gusto niyang tapusin na siya ni Maaro, para mautusan niya si Kiro na hanapin siya at mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makatakas. Ngunit, pinigilan siya ni Arairi gamit ang kanyang mga sinulid at nagbabala sa kanya na ang pagliligtas sa kalaban ay isang problema. Bigla na lang, isang lalaking may mga paper bag sa ulo ang sumulpot at binaril si Kiro sa likod, na nagpahina sa kanya at ikinabuwal niya sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya sa likod ni Kiro at pinagbabaril ito hanggang sa maging pusa na ulit si Kiro. Lumapit naman ang lalaking nakamaskara kay Sekuya para tapusin ito, pero iniligtas siya ni Arairi gamit ang kanyang mga sinulid. Bago umalis, sinabi niya kay Sekuya na kailangan na nilang umalis agad. Nang mga sandaling yon, sinubukang sumunod sa kanila si Maaro, pero si Sekuya ay nawala kasama ang iba. Bago umalis, isinauli niya ang wristband na binigay sa kanya ni Maaro noong mga nakaraang araw. Bigla na lamang, dumating ang isa sa mga katulong ni Misono at dinala si Maaro sa ospital, sa tulong ni Lily. Maya-maya, nakita natin ang isang lalaking may blonde na buhok na nagsabi kay Maaro na ang lalaking may takip sa ulo ay ang servant ng inggit, at siya ang Eve nito. Pagkatapos ay iminungkahi niyang putulin ni Maaro ang kontrata niya kay Kiro. Tinanong ni Maaro kung bakit niya sinasabi yon. Sumagot ang Eve na naisip niya. Maaaring nagsisisi si Maaro, dahil sa sandaling mawala ang kontrol niya sa kapangyarihan niya o matakot siya rito, lubos siyang masasakop ng mga servants. Dagdag pa niya na pwede siyang kontakin ni Maaro kung sakaling maramdaman niya yon, at kaya niyang ibalik si Maaro sa pagiging isang normal na estudyante. Maya-maya, umuwi si Maaro para magpahinga. Lumapit si Kiro sa kwarto niya, at nag-alala si Maaro, tinanong niya kung gumaling na ang mga sugat nito. Sumagot si Kiro na oo, dahil mabilis ang paggaling ng mga vampira. Pagkatapos ay tinanong ni Kiro kung nagsisisi si Maaro na nandito siya sa buhay nito. Pero si Maaro, dahil pagod na pagod, ay hiniling kay Kiro na hayaan na siyang magpahinga. Kaya bumalik si Kiro sa kanyang silid, iniisip na isa siyang pabigat. Kinaumagahan, lumabas si Maaro para bumili ng grocery, ngunit bigla niyang nakita si Tsubaki na nakaupo sa isang Japanese restaurant. Determinadong makausap ito, pumasok siya at tinanong kung bakit naging subclass niya si Sekuya. Ipinaliwanag ni Tsubaki na may nakakatandang kapatid si Sekuya na, isang araw habang naglalaro sila sa parke, ay pinagbilinan siyang huwag lalabas ng kanyang silid kahit ano pa ang marinig niya.
Nang gabing yun, narinig ni Sakuya ang kanyang kapatid at mga magulang na nag-uusap sa balkonahe. Bigla na lamang, tinanong ng kapatid niya ang mga magulang. Nangako na hindi sasaktan si Sakuya kung sasang-ayon itong tumalon. Nang marealize ang plano ng kanyang mga magulang, tumakbo si Sakuya para pigilan sila, ngunit huli na. Walang buhay na nakahiga ang katawan ng kanyang kapatid sa lupa. Pagkatapos, sinabihan siya na kapag dumating ang pulisya, kailangan niyang sabihin na nadulas lang ang kapatid niya habang naglalaro. Kung hindi, siya naman ang mapapahamak. Yun ang unang kasinungalingang sinabi ni Sakuya, at nakakuha ng malaking halaga ang pamilya niya mula sa insurance dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Naghihinala ang mga kapitbahay na may kakaibang nangyayari sa bahay, pero walang gustong makialam, kaya't nagsinungaling din silang lahat. Kaya, tinulungan ng buong lungsod na itago ang katotohanan, at 6 na taon nang lumipas, napilitan si Sakuya na maranasan muli ang trahedyang yun. Ipinaliwanag din ni Tsubaki na nabubuo ang mga subclass kapag ang isang taong malapit ng mamatay ay uminom ng dugo ng isang servant, na nagdudulot sa subclass na walang kondisyong sumunod sa mga utos ng kanilang Panginoon. Bago pa makasagot si Maaro, pinigilan ni Tsubaki ang oras sa restaurant at sinabing napansin niya si Kuro sa bag ni Maaro at nadama ang balak nitong pumatay. Gayunpaman, nilinaw ni Tsubaki na ayaw niya ng gulo, kaya agad siyang umalis. Pagkatapos, nang hinayang si Maaro dahil hindi siya nag-alala tungkol sa kaibigan niyang si Sakuya. Naanggakuan niya ito para protektahan mula sa mundo ng mga vampira, hindi niya inaasahang masasaktan niya ito ng ganoon. Naalala niya ang isang pangyayari noong bata pa siya kung saan nag-away sila ng mga kaibigan niya. Sinabi sa kanya ng kanyang tito na ang pakikipagkasundo sa isang tao ay hindi mahirap. Kailangan lang ng determinasyon na ituring ang taong yun na kakampi, kahit ano pa man ang mangyari. Sa huli, ang paniniwala sa sarili ang pinakamahalaga kapag sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, bumalik si Maaro sa paaralan, at sinabi sa kanya ng mga kaklase niya na lumipat na si Sakuya sa ibang paaralan. Ngunit, nagkomento si Ryusei na kahit na naaalala niya ang ugali ni Sakuya, hindi niya maalala ang mukha nito, na nagpapaalala sa kanya kung makikilala niya ba ito sa nalalapit na pista ng paaralan. Samantala, nakikita natin na si Misono ay mabilis gumaling sa ospital nang sabihin sa kanya ni Lily na gustong dumalaw si Maaro. Napagpasyahan ni Misono na mas mabuting huwag na lang pumunta si Maaro, pero nagpapadala na si Lily ng mapa ng ospital. Dahil dito, napilitang basahin ni Misono ang mensahe ni Maaro at sumagot na hindi naman gaanong seryoso ang mga sugat niya at tatawagan niya ito mamaya. Pagkatapos, nakaramdam siya ng hiya dahil sa kanyang isang dramatikong pagdating sa gitna ng labanan, ngunit hindi niya naprotektahan si Maaro, kaya sinabi niya kay Lily na gusto niyang maging mas malakas. Dumating ang araw ng pista ng paaralan, at nagpakita si Sakuya na nagtatago ng kanyang pagkatao. Bigla na lang, nilagpasan siya ng mga dating kaklase niya na hindi siya nakilala. Pagkaalis nila, lumingon siya at napansin niyang may hawak silang karatula na nagsasabing hinihintay nila siya. Nang mga sandaling yon, may pamatong na pusa sa mukha niya, at si Maaro ay tumakbo papalapit sa kanya. Nakita ito ni Sakuya kaya sinubukan niyang tumakas, pero habol siya ni Maaro nang walang pag-aalinlangan. Hiningi ni Sakuya kay Maaro na pakawala na siya, ipinaalala niya kay Maaro na sinubukan siyang saktan siya at ang kaibigan niya, pero sabi ni Maaro, alam niyang menor de edad lang ang mga sugat ni Misono, at unang sinubukan siyang iligtas ni Sakuya. Ipipilit ni Sakuya na magkaaway sila, pero sasabihin ni Maaro na kahit anuman ang mangyari, magkaibigan pa rin sila. Ibubunyag ni Sakuya na ang pagkakaibigan nila noong bata pa sila ay gawa-gawa lang, at 1 taon pa lang silang magkakilala. Nagsisinungaling pala siya, sasagat si Maaro na kahit na ganoon, masaya naman ang 1 taon na yon. Ipaliwanag ni Sakuya na hindi na siya makakabalik, dahil hindi na siya tao. Bigla na lang tumalon si Sakuya mula sa gusali, at sumunod si Maaro nang walang pag-aalinlangan. Bago pa man sila tumama sa lupa, tinawag ni Maaro ang kanyang Wallace, at pareho silang lumipad sa himpapawid. Ngunit dahil unang beses palang lumipad ni Maaro, dali-dali silang bumagsak sa mga puno. Nang makarating sa lupa, unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan nila. Ibinahagi ni Sakuya na noong bata pa siya, nakonsensya siya dahil sa nangyari sa kanyang kapatid, at naniniwala siyang siya sana ang dapat na namatay kapalit nito. Doon na nagpakita si Tsubaki at sinabi sa kanyang wala siyang kasalanan,
Nangakong babalik siya sa tamang panahon, at tinupad nga niya ang pangako. Sakto, bago mamatay si Sakuya, iniligtas siya ni Tsubaki. Kaya ayaw maging magkaibigan ni Sakuya. May utang na loob siya kay Tsubaki at hindi siya nito kayang suwayin. Nangako si Maaro na dadalhin niya sa pagkatalo ang serve amp ng kalungkutan, para maging malaya si Sakuya. Nagbigay ito ng pag-asa kay Sakuya, pero sabi pa rin niya na hindi sila pwedeng maging magkaibigan. Habang papalayo siya, sinabi ni Maaro kay Kuro na gusto niyang lumakas kasama siya, para matalo nila si Tsubaki ng magkasama. Samantala, inaalala ni Sakuya ang mga alaalang ginawa nila ni Maaro. At lubos na nagpapasalamat dahil nakita siya ni Maaro nang kailangan niya ito ng higit sa lahat. Kinaumagahan, may dumating na sulat sa bahay ng protagonista, ngunit nang tangkain niyang buksan, hindi niya magawa, kaya determinado siyang malaman kung paano. Ibinigay niya ito kay Kuro para sana matulungan siya. Nang makita ni Kuro ang simbolo sa sobra, agad niya itong kinuha at sinabing kalokohan lang siguro yun. Maya-maya, nakita natin na kilala na siya ng lahat sa paaralan sa anyong pusa at binibigyan siya ng pagkain. Gayunpaman, ang mabibilis niyang reaksyon kapag kinakausap siya ay nagpapaisip sa ilang kaklase kung tunay nga siyang pusa. O isang tao nga. Pagkatapos ng klase, sinaway ng protagonist si Kuro dahil sa pagiging masyadong mapagtiwala, binabalaan siya na hindi mo alam kung sino ang maaaring isang vampira na nagkukunwari, kaya hindi dapat magtiwala sa kahit sino. Nang marinig ito, umikot si Kuro sa kamay ng protagonist at sinabing huwag mag-alala sa mga bagay na iyon at humanga na lamang sa kanyang kagandahan. Pauwi na sila nang makasalubong nila ang isang pista, at binanggit ng protagonist na dati siyang pumupunta rito kasama ang kanyang tito noong bata pa siya. Bigla niyang napagtanto na wala na si Kuro sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niyang si Kuro ay nagpunta sa pista at bumili ng kung ano-anong pagkain. Sa wala pang isang minuto, ubos na ni Kuro lahat ng pagkain sa pista. Nang maglaon, naupo silang dalawa sa pasukan ng pista, naghihintay ng paputok. Nang mga sandaling yon, may lalaking nakasot na lumapit sa kanila at nagsabi na may nakita siyang pilak na malita pero hindi niya alam kung saan ang lost and found, kaya hiningian niya sila ng tulong para dalhin ito doon. Sinabi ng bida kay Kuro na mabilis lang siya at pinagbili na maghintay sa kinauupuan nila. Habang papunta sa lost and found, may nakasalubong siyang isang matangkad na bata na may dalang kabaong sa likod. Sabi ng bata, may hinahanap siya, at sinabi ng protagonista na papunta siya sa opisina ng pista. Iminungkahi niyang sumama ang bata para itanong sa loudspeaker ang tungkol sa kaibigan nito. Pero hindi maiwasang mapatitig ang protagonista sa malaking kabaong at tinanong kung ano ang laman. Kalmadong sumagot ang bata na may dala siyang vampira. Bigla, sa malayo, may narinig na malakas na pagsabog, kasunod ang mga sigaw ng mga tao na may sumabog na pilak na malita. Napagtanto niyang may hawak din siyang ganoong malita na malapit ng sumabog. Nagpanik ang protagonista, pero nag-alangan. Hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang batang nasa tabi niya. Sa huli, napagpasyahan niyang mas mabuting magtiwala muna, at kung maloko man siya, mag-iisip na lang siya ng paraan mamaya. Dahil dito, agad niyang tinawag si Kuro, na uminom ng kaunting dugo niya. Nagpakawala sila sa ere para mailayo ang malita ng malayo, pero laking gulat nila nang magsimulang bumagsak ito pababa. Bago pa man ito tumama sa lupa, mabilis itong inilagay ng matangkad na bata sa loob ng kanyang kabaong. Binawalan siya ni Maaro dahil hindi raw mapipigilan ng kabaong ang pagsabog, pero sagot ng bata na hindi ito basta-basta kabaong. Noong mismong sandaling yon, ang tunog ng mga paputok na sumabog, kasunod ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos, ipinaliwanag ng bata na siya ang tagapagmana ng isang hot spring inn na tinatawag na Senri Heitetsu. Pagkatapos ay lumipad palabas ng kabaong ang isang paniki, at humingi ng tawad ang bata sa nangyari. Ipinaliwanag niyang akala niya ay wala na ang paniki sa kabaong, kaya niya ito hinanap. Nalaman na natin na ang paniki pala ay ang serve amp ng kapangyarihan, at ang bata ang kanyang Eve. Mamaya, tinanong ni Tetsu ang serve amp ng kapangyarihan kung nakarecover na ito matapos matanggap ang ilan sa dugo nito. May kumpiyansang sumagot ang serve amp na oo naman. Gumaling na siya ng lubusan, dahil napakadali lang yun sa kanya. Lumabas siya mula sa kabaong at ipinahayag na dapat nahangan ng lahat ang tunay, ang pinakamalakas na anyo ni Serve Amp of Pride, si Hugh Algernon Oscuro III.
Pagkatapos ay iniutos niya sa kanilang lahat na manginig at matakot sa kanyang presensya. Komento ng protagonista na marahil hindi pa lubos na nakarecover si Hugh. Tumalon si Hugh sa ibabaw ng kabaong at ipinahayag na maliwanag na hindi naiintindihan ng protagonista ang panganib ng pakikiharap sa isang nakakatakot na vampira. Umawat si Maaro at tinanong kung maaari niya na lang siyang tawaging Hugh, kung kaya't. Sumagot si Hugh na ang pangalan niya ay nagtatapos sa pangatlo. Mamaya, sinabi ng servant ng kapangyarihan kay Kuro na habang siya'y naglalakbay, ang mundo ay naging lubhang magulong. Tinanong ng bida kung tinutukoy niya si Tsubaki, pero sinabi ni Hugh na bago niya yun pag-usapan, ipapaliwanag muna niya kung paano niya nakilala si Tetsu. Naalala niya na isang gabi, habang sinusundan ng amoy ng napakasarap na dugo, nadama niya ang pangangailangang suriin ang posibleng maging Eve niya. Doon napakita si Tetsu at inalok siya ng kwarto sa kanyang hot spring inn. Sinabi ni Hugh na siya ay vampira at nangangailangan ng kwartong walang ilaw. Imbes na magtanong, siya, agad na kumilos si Tetsu para mapagan ang loob ni Hugh, kahit na naiinis ang ama nito dahil natatakpan nila ang pinakamagandang pinagmumula ng sikat ng araw sa gusali. Sabi ni Hugh, kahit na napakabata ni Tetsu, napahanga siya sa lakas nito at matalas na pandama. Pagkarinig nito, sumagot ang protagonista na lahat ng tao ay mukhang bata kung ikukumpara sa mga vampira. Paglilinaw ni Hugh, 14 na taong gulang lang si Tetsu. Nagulat ang pangunahing tauhan. Akala niya estudyante na sa kolehiyo si Tetsu. Dagdag pa ni Hugh, talagang napahanga si Hugh kay Tetsu nang malaman niyang ang armas pala nito ay isang kabaong. Inaamin ni Tetsu na hindi niya talaga alam kung paano ito maalis, kaya dala-dala na lang niya ito bilang advertisement para sa kanilang hot spring business. LOL moment. Ipinaliwanag ni Tetsu na kung ang isang customer ay vampira, tungkulin niyang mag-alok ng isang pribadong silid at hindi maaaring umunlad ang turismo kung walang kapayapaan. Kaya naman, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Hugh na siya ang servant na may pinakamaraming uri ng mga nasasakupan, kaya handa na siya sa anumang plano ni Tsubaki. Iminumungkahi niyang manatiling konektado para magkaroon sila ng pagsasabihan sa isa't isa, pero binigyan din niya ng babala na hindi lang si Tsubaki ang dapat nilang bantayan. Inaasahan. Nang mga sandaling yon, nakita natin si Kuro na nag-aalala, mahigpit na hawak ang sulat na natanggap niya kinaumagahan. Maya-maya, habang papasok na sana si Maaro sa elevator, nahiwalay siya kay Kuro at hinarap ng mga taong nakaputi, na nagbanta na aalisin ang servant. Samantala, ang bida ay nasa isang silid kasama ang isang taong bahagya niyang naaalala na nakita sa pista ng paaralan. Ang taong ito, si Tsuyuki, ay miyembro ng isang organisasyon na tinatawag na C3, na nagsasabing isang neutral na grupo na nagtatrabaho sa pagitan ng mga tao at vampira. Sa madaling salita, sinabi ni Tsuyuki na siya ay isang kaalyado. Bagaman siya, nagsisisi dahil dinala niya ang bida doon laban sa kalooban nito, ipinaliwanag niya na gusto nilang makausap ito dahil kailangan nila ng tulong nito para matalo si Tsubaki. Dagdag pa niya na isa sa mga misyon ng C3 ay ang panatilihin ang pagkakaisa ng tao at vampira, pero binabastos ni Tsubaki ang balanse na iyon. Ibinunyag ni Tsuyuki na si Melancholy ay isang servant na ginagamit ng organisasyon, at ang plano nila ay sirain ang lahat ng mga subclass ni Tsubaki para mapahina siya, saka siya lalabanan ng direkta. Nang marinig ito, tumanggi si Maaro dahil isa sa mga kaibigan niya ay isa sa mga nasa ilalim ng pangangalaga ni Tsubaki. Sinisisi siya ni Tsuyuki na isang spoiled brat na hinahayaang maghari ang emosyon sa dapat na maging prioridad. Tugon naman ng bida, kung gayon, mananatili siyang bata, pero hindi siya tutulong. Nang aalis na siya, binigyan siya ni Tsuyuki ng babala na may 52 pinto ang silid, mahirap makatakas, at kung hindi siya magmadali, baka hindi na niya makita pa si Kuro. Pagkatapos subukan ng ilang mga labasan, tinawag ng bida ang kanyang Wallace at nakagawa ng butas sa kisame. Inamin ni Tsuyuki na yun lang naman ang paraan para makalabas. Bago umalis, binabalaan siya ni Tsuyuki na huwag magtiwala sa mga halimaw na yun, na sinasabing hindi kaibigan ni Kuro, kundi isang mapanganib na nilalang na dapat iwasan. Sumagot naman ang pangunahing tauhan na ganoon lang ang sinasabi nito dahil hindi pa ito nakakasama sa kanila, pero para sa kanya, ang mga vampira ay mga pambihirang nilalang at tapat. Maya-maya, dumating si Maaro sa lugar kung saan napapalibutan si Kuro ng maraming tao, at bago pa man nila ito masaktan,
Nakaligtas ito kasama si Kuro gamit ang kanyang Wallace na lumilipad. Habang lumilipad sa ibabaw ng lungsod, si Maaro, nagpapakita na hindi mo laging kailangan ng dahilan para gustuhin tulungan ng isang tao, pero laging may dahilan ang pagkapuot o ang pagnanais na saktan ang iba. Kaya nga gusto niyang maunawaan kung ano ang nagtutulak kay Tsubaki na kumilos ng ganoon. Bigla na lang nawala ng kontrol si Maaro sa Wallace at Natamba, kaya sarkastiko siyang kinomentaryuhan ni Kuro na baka hindi dapat siya masyadong magtiwala sa sarili kung hindi man lang niya magampanan ng maayos ang paghawak. Episode 6 sa pagpapalit ng eksena, sina Misono at ang bida ay namamalagi sa tuluyan ni Tetsu para mang-alap ng impormasyon tungkol kay Tsubaki. Iminungkahi ni Maaro na kumonsulta si Misono sa Eve of Envy, ngunit tumatanggi si Misono, hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Maya-maya, dumating si Hugh na may bagong impormasyon at pinapanta ang pangunahing tauhan upang mag-imbestiga. Pagdating sa lugar, isa sa mga tauhan ni Hugh ang nakipag-ugnayan sa kanya, na nagsasabi na may isang binatang nakaparang itim na may pakpak sa likod na gumagawa ng kaguluhan malapit doon. Agad na natagpuan ng pangunahing tauhan ang sospek at napansin niyang may dala itong hawla na may hedgehog na tila humihingi ng tulong. Napagpasyahan nilang palihim na sundan ito upang malaman kung ano ang balak nito. Tinanong ng pangunahing tauhan si Kuro kung mayroon siyang mga tauhan na maaaring magbigay ng impormasyon. Ngunit, sumasagot si Kuro na wala siyang mga subklase, dahil napakaabala raw nito para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang paggawa ng subklase ay nangangailangan ng pagbibigay ng dugo sa isang taong nasa bingit na ng kamatayan, ngunit dahil hindi naman sigurado kung gusto pa talagang mabuhay ng matagal ng taong yun, ang proseso ay magulo at hindi kaaya-aya. Kaya naman mas gusto niyang wala na lang siyang mga subklase. Nagulat si Maaro, bihira kasing magkwento si Kuro tungkol sa sarili niya. Binaling ni Kuro ang usapan at tinanong kung talagang mag-iisa lang ang bida sa pagtugis sa kainahinalang bata. Sumagot si Maaro na hindi siya nag-iisa. Dalawa sila, kahit na ang tulong niya. Hindi siya determinado, gusto pa rin niyang maghintay na magtiwala at magbukas sa kanya si Kuro. Bukod pa rito, estudyante pa lang si Tetsu sa high school at kaka-recover lang ni Misono. Kaya naman, sa tingin niya, dapat siyang humawak sa sitwasyon. Tumakbo siya papunta sa pinuntahan ng sospek. Ngunit pagpasok niya sa eskinita, napagtanto niyang matagal na pala siyang napapansin ng bata. Nang mga sandaling yun, biglang sumulpot ang lalaking may itim na buhok sa isang piano at nagsimulang tumugtog ng isang melodya na tila bumigat kay Kuro, na parang dinadaganan siya. Nang makita niya ito, napagpasyahan ng pianista na si Kuro ay isang demonyo at sinugod ito. Ang mga sugat na natamo ni Kuro ay hindi gumagaling, kaya naman nagmadaling tumulong ang protagonista. Matapos uminom ng dugo ni Kuro, ito ay lubos na gumaling. Pagkatapos ay hiniling ng protagonista sa bata na palayain ang servamp na nakakulong. Sumagot ang bata na isang pabor pangaraw ang gagawin nito kung dadalhin na lang siya palayo. Bigla na lamang, nag-anyo ang hedgehog sa kanyang anyong tao, na ipinakikita na ang batang may pakpak ay ang kanyang Eve, na tinatawag niyang Angel. Agad, si Angel ay sinipa siya palayo at sinigawan na layasan na siya ng tuluyan. Ang servamp ng kasakiman ay nagtanong kung bakit siya ganoon kasama, lalo na't siya ang nagpakilala dito. Sumagot si Angel na hindi kailangang magpaliwanag ang mga anghel sa kanilang mga ginagawa. Nakita ito ni Kuro at sinabi kay Maaro na ayaw na niyang harapin si Angel. Masyado itong nakakatakot. Sinabi ng pangunahing tauhan sa servamp ng kasakiman na natutuwa siya dahil natagpuan na nila ito, dahil mayroon na silang isa pang kakampi. Sumagot ang kasakiman na wala siyang balak tumulong, at nagtanong kung bakit nga ba kailangan nila ng mga kakampi. Ipinaliwanag ng protagonista ang kanilang layunin, ay ang talunin si Tsubaki. Sumagot si Greed na hindi niya kailangang tumulong dahil kay Sloth Kuro sa kanilang tabi. Ang protagonista na naman ang gagawa ng lahat ng desisyon, gaya ng dati. Sinubukan umalis ng maitim ang buhok na binata, pero pinigilan siya ng protagonista, at pinilit na makipagtulungan upang matalo si Tsubaki. Ngunit tumanggi ang binata dahil ayaw niyang makisalamuha sa mga demonyo at umalis. Mamaya, si Maaro ay kasama na ulit ng grupo nang ipakita ng TV na ang tunay na pangalan ni Angel ay Lick Todoroki, isang pianista. Na internasyonal na sikat, sinabi ng protagonista na kakilala lang niya ito at siya raw ang Greed's Eve. Sumagot si Hugh na nakalulungkot yun, dahil kung totoo yun, hindi magtatagal si Lick.
Ipinaliwanag niya na ugali ni Greed na itapon ang kanyang Eve kapag nababagot na siya, at siya lang ang servant na gumagawa nito dahil lubos siyang masama, kaya't mainam na huwag nang makialam pa. Samantala, si Tsubaki ay nakikitang kausap ang isang ehekutibo ng kumpanya. Mukhang may binabalak siya. Mamaya, dumalo ang pangunahing tauhan sa konsyerto ni Licht, pero nalaman niyang nakuha na ng isang kumpanya ang auditorium. Mabuti na lang at nakita ng manager ni Licht na naglalakad-lakad siya at inanyayahan itong manood mula sa isang espesyal na silid. Bigla, sa pamamagitan ng bintana, nakita ng protagonista ang isa sa mga tauhan ni Tsubaki at napagtanto niyang wala na siyang gaanong oras. Tinanong niya ang manager kung saan magaganap ang pagtatanghal, at sumagot ito, sa pangunahing bulwagan. Nagmadali si Maaro papunta roon, at nang buksan niya ang pinto, nagulat siya. Lumalabas na ang lahat ng manunood na dumating para kay Licht ay mga tauhan ni Tsubaki, at natalo na sila ni Greed. Nang mapansin siya, nagkomento si Greed na huli na sila para sa unang awit. Licht, natapos ang pagtugtog at nagalit kay Greed dahil sa pag-iingay nito habang nagpe-perform siya. Sinipa niya ito, pero gumanti si Greed at sinuntok din siya. Binawalan siya ng bida, nag-ingat siya. Tao lang naman si Licht, pero nalaman na mas malakas pala ang mga Eves kaysa sa ordinaryong tao, kaya hindi dapat malaking bagay ang suntok na yun. Sa katunayan, kung hindi niya yun kinaya, hindi siya karapat-dapat maging Eve ni Greed. Pagkatapos, sinuntok ni Greed si Maaro, kaya lumipad ito, pero sumingit si Kuro at inambyunan ang pagbagsak nito para hindi masaktan. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Greed sa bida na noon pa man. 7 silang magkakapatid na vampira na namumuhay ng mapayapa, ngunit nagbago ang lahat ng pagtanggap nila ng sulat mula sa neutral group na C3 na nag-uutos sa kanila na pumatay ng isang tao. Kaya't nagdesisyon ang magkakapatid na magboto. Ang kasakiman, puot, at kalaparan ay bumoto laban, samantalang ang kapangahasan, pagnanasa, at inggit ay pumabor. Ang nakatakdang boto ay nasa kamay ng panganay, si Sloth Kuro. Bigla na lamang nakaramdam ng matinding pagkamuhi ang protagonista kay Kuro at hindi na siya nang ahas pang tumingin dito, natatakot sa maaaring mangyari. Kinutya siya ng kasakiman, napansin nitong ayaw ni Kuro na malaman ng protagonista ang katotohanan. Binalaan siya nito, mag-ingat kayo, kahit tulog si Kuro, kaya pa rin niyang manakit. Nang mga sandaling yon, nawala ng kontrol si Kuro at sinalakay si Greed. Samantala, sa concert hall, dumating si Belkia para ibalita kay Tsubaki na napawi ang lahat ng kanilang mga tauhan at nakaligtas lang siya ng kaunti. Humingi ng paumanhin si Tsubaki sa kanyang mga kasama, inaamin na pagkakamali ang pagpapadala sa kanila nang hindi naghintay kay Higan. Nakita natin si Melancholy na umiiyak, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Sa ibang lugar, may natuklasang isa pang tauhan ni Tsubaki na buhay pa. Nagtatago, sa gitna ng mga upuan sa teatro at pinagsisisihan ang pagpunta, inisip niyang mabilis lang itong matatapos. Naalala niya ang mga kaibigan niya, na excited na sa wakas ay mabigyan na ng misyon, dahil bihira lang payagan ni Tsubaki ang mga mahihinang subclass na makilahok. Masaya silang sa wakas ay makaganti na kay Tsubaki para sa lahat ng nagawa nito para sa kanila, ngunit sila'y lahat napawi, at wala silang sama ng loob, dahil sila ang unang umatake. Pagbalik sa bulwagan, tinawag ng pangunahing tauhan ang kanyang Wallace at naghanda upang pigilan ang away, ngunit sumingit si Licht at sinuntok si Greed para patahanan ito ng tuluyan. Pagkatapos ay hinawakan niya ginamit ng protagonista ang Wallace niya para pigilan si Kuro. Tinawag niya ang kanyang piano at tumugtog ng isang melodya na nagbalik sa pinakamalulungkot na alaala ng lahat ng naroon. Bigla, sumugod si Greed kay Licht para pigilan siya, pero naistorbo sila ng isa sa mga tauhan ni Greed. Sa likuran niya, lumitaw ang manager ni Licht, na nalaman nilang siya ang nagpadala ng tauhan upang paghiwalayin sila. Hill ang pangalan nito. Nang mga sandaling yon, napagtanto nilang lahat na may isa pang tauhan ni Tsubaki na nasa bulwagan pa rin. Sinubukan siyang alisin ni Greed, pero pinigilan siya ng pangunahing tauhan, na sinabing hindi na kailangan, ayaw naman lumaban ng bata. Dahil nito, nagpa siyang palayain siya ni Greed at umalis sa auditorium. Nilapitan ng bida ang bata at tinanong ang pangalan nito. Nagpasalamat ang bata sa pagliligtas sa kanya kay Greed at sinabing Lilac ang pangalan niya. Sinabi ni Maaro na doon muna siya mamamalagi sa kanila. Maya-maya, nakitang pauwi na si Greed nang bigla siyang pagtulungan ni Tsubaki,
na kinaladkad siya papunta sa mundo nito. Sa ibang eksena, nagkita ang bida kina Misono at Tetsuo para ikwento ang nangyari sa konsyerto ni Lick. Agad siyang sinaway ni Misono dahil sa pagkilos ng hindi kumukonsulta sa grupo, medyo nahihiya. Inamin ng protagonista na nandun lang siya dahil sa kuryusidad at hindi niya inakala na makakakita siya ng away. Gayunpaman, itinuro niya na nakapag-uwi naman siya ng isa sa mga tauhan ni Tsubaki. Nung mga oras na yon, tinawag siya ni Tetsuo na kuya at nagbiro pa kung gaano karami ang nagawa niya, habang si Misono naman ay pumasok na lang sa banyo. Nap-icon si Misono at nagtanong kung bakit siya kinakausap ng parang bata. Pareho lang naman daw sila ng edad ng protagonista at dapat ay ituring din siyang kuya. Pagkatapos, sinabi ni Misono na ayaw niyang palayain ang tauhan ni Tsubaki. Maaari, nagkukunwaring mahina, kaya iminungkahi niyang atali siya para hindi makatakas. Bilang tugon, pinapalibutan ni Tetsuo at Hugh si Lilac, handa na siyang tanungin, pero pinigilan sila ng protagonista, kumbinsido siyang pupuntahan ni Tsubaki si Lilac, kaya hindi na kailangang kunin ang impormasyon. Sumagot si Misono na masyadong walang kamuwang-muwang ang pag-iisip niya. Ipinaliwanag ni Maaro na may mga dahilan siya kung bakit naniniwala siyang darating si Tsubaki, dahil noong huling paghaharap nila, siya mismo ang nagligtas kay Belkia. Ipinakita nito kay Tsubaki na lubos ang pagmamalasakit niya sa mga nasa ilalim niya. Nahihirapan si Misono na maniwala. Pag-aalinlangan niya kung kaya bang maramdaman ng isang tulad ni Tsubaki ang ganoon. Lumingon si Maaro kay Kuro, umaasang makakasandal, pero mukhang malungkot si Kuro at tahimik na umalis ng silid. Sinundan siya ng protagonista sa ilalim ng tulay at huminto nang makitang kakaiba ang kilos ni Kuro. Napagtanto niya na simula ng pagtatalo ni Kuro kay Grid, lalong lumalim ang kanyang pag-usisa sa totoong nangyari noon, determinado na malaman ang katotohanan. Sa wakas ay tinanong niya kung pinag-uusapan nila sa teatro, pero nakakabahalang nagbago ang ekspresyon ni Kuro, kaya ang protagonista, na naramdaman ang tensyon, ay nagpalit ng usapan at inanyayahan siyang bumalik sa iba. Nang mga sandaling yon, nag-anyo si Kuro bilang pusa. Tumalikod ang pangunahing tauhan, at nag-isip ng malalim. Matagal na niyang iniisip ang kahulugan ng salitang pagpapasya, pero nang tumalikod siya, napagtanto niyang ang nararamdaman niya ay takot kay Kuro, at ang magagawa na lang niya ay maghintay na magbukas ng loob si Kuro kapag handa na siya. Kinaumagahan, napansin ng protagonista si Kuro, wala sa kama niya. Nag-aalala, hinanap niya ito. Pagbukas niya ng pinto ni Kuro, nadatnan niya itong nakerba sa isang sulok, nasa anyong pusa. Nang mga sandaling yon, tumawag si Lick's manager kay Maaro, nagtatanong tungkol kay Grid. Sumagot si Maaro na wala pa silang balita rito. Samantala, nakikita natin si Lick na naghihirap dahil wala ang kanyang serve amp. Binalaan siya ni Grid na ang matagal na pagkakahiwalay ay maaaring nakamamatay, pero hindi ito pinansin ni Lick. Ngayon, mahina na siya at halos hindi na makalakad. Bigla siyang sinalakay ng isang estrangherong pula ang buhok. Umasal ang alaala niya noong bata pa siya. Nang bata pa siya, nanaginip siyang magkasama silang magpipiano. Ang mundo, lumilipad sa kalangitan, at nakikipag-usap sa mga hayop. Nang dumating ang kasakiman sa buhay niya, ang mga pangarap na iyon ay tila naging katotohanan. Mula noon, si Lick ay nagkaroon ng bagong pangarap na gawing posible ang lahat ng kanyang naiisip. Doon niya napagtanto na ang kanyang pinakamalakas na armas ay ang kanyang imahinasyon. Balik sa kasalukuyan, tinatanong ni Lick ang lalaki kung sino ito. Sumagot ito na isa siyang tauhan ni Tsubaki. Nag-alala si Lick, at tinanong ito tungkol kay Kasakiman. Tugon ng lalaki na marahil ay natalo na si Kasakiman at nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Tsubaki. Kinuha nito ang telepono upang ipakita kay Lick ang larawan ni Kasakiman, ngunit si Lick, malamig na sagot na wala siyang pakialam sa mangyayari sa tsismosong hedgehog na yon. Bigla na lang, pinakawalan ni Higan ang kanyang kapangyarihan, lumikha ng isang tanawing may apoy na umiikot mula sa malayo. Napansin ni Maaro na malapit lang ang apoy at sinabi kay Kiro na kailangan nilang tumulong. Iminungkahi ni Kiro na tawagan muna nila ang iba, pero pinilit ng pangunahing tauhan na kailangan na nilang pumunta. Pagdating doon, tinawag ng pangunahing tauhan si Kiro, pero nang subukan ni Kiro na bumalik sa kanyang anyong tao, sumikip ang kanyang katawan at naging isang itim na kristal na bilog. Nang makita ito, naging mausisa si Higan at sinubukang lumapit sa pangunahing tauhan,
Ngunit hamarang si Licht, na ipinaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban nila. Tinawag ni Licht ang kanyang piano at ginamit ito upang protektahan sila mula sa pag-atake ni Higan. Nagsimula ang labanan, ngunit lalong nakaramdam ng kawalang silbi ang pangunahing tauhan, napagtanto niyang pasanin lamang siya kay Licht sa laban. Napalilibutan ng apoy ni Higan, sinigawan ni Licht ang pangunahing tauhan, hindi raw ito tungkol sa paggawa ng isang bagay dahil kaya mo, kundi sa pagpili ng talagang gusto mong gawin. Sa huli, natalo ni Higan si Licht at iniwang walang malay. Samantala, nagbigla si Maaro, habang pinag-iisipan pa ang nangyari, nang tangkain ni Higan na dalhin si Licht, sumugod ang protagonist para pigilan siya. Ngunit, madali siyang na-overpower ni Higan dahil sa isang suntok sa leeg na nagpang-inig sa kanya. Maya-maya, dumating ang iba sa parke at sinabi ni Maaro na nahuli si Licht, at naging kristal na bola si Kiro. Sinimulan niyang sisihin ang sarili at nanlumo dahil sa nangyari. Doon na lumapit si Misono at may ipinakitang cellphone, posibleng kay Belkia. Nagkaroon sila ng pagkakataong makipag-ugnayan. Biglang tumunog ang telepono. Sinabi ni Misono sa protagonista na naka-jackpot na sila, pero nag-alinlangan si Maaro. May kakaiba sa ringtone at wallpaper. Sinagot nila ang tawag, at nasa kabilang linya si Tsubaki, na nagsasalita ng malambing. Sinabi ni Misono na nasa kanila na ang subclass niya at handa nilang ipagpalit si Tsubaki kina Licht at Greed. Napilitang pumayag si Tsubaki, pero binigyan niya sila ng babala na hindi niya sigurado kung papayagan niyang makasama sina Licht at Greed. Samantala, si Greed ay nakitang sugatan at nakakulong sa ilalim ng lupa. Habang nakagapos, iniisip niya si Licht at iniisip kung buhay pa ba ito. Iniisip niya kung gaano kaikli ang buhay ng tao. Ang buhay ay panandalian, gaano man katagal ang pagpupumiglas. Mabilis lang ang pagkawala ng tao. Inaamin niyang napakagaling ni Licht sa piano, pero sa huli, tao lang siya, at nakakalungkot yun sa kanya. Para sa kanya, walang kabuluhan ang buhay ng tao. Pagbalik sa tuluyan, pinag-iisipan ng grupo kung paano mabilis na mailigtas sina Licht at Greed. Dahil sa limitasyon sa distansya ni Naive at ng mga tagapaglingkod, hanggang hating gabi bukas na lang sila bago mapanganib ang buhay ni Licht. Walang oras na dapat sayangin. Kailangan nilang kumilos agad. Sinabi nila sa protagonista na hindi nila ito matutulungan sa problema niya kay Kuro ngayon. Kailangan nilang magtuon sa misyon. Mag-isa sa silid, si Maaro ay lumingon sa kristal na globo na si Kuro. Humingi siya ng paumanhin, nadarama niyang napabayan na niya ito hanggang sa puntong halos maubos na ang lakas nito. Bigla na lang, lumiwanag ang kristal, at napakita si Kuro sa loob. Sabi ni Kuro na hindi pa rin niya kayang harapin ang katotohanan. Napangiti si Maaro dahil narinig ang boses nito at sinabi na masaya na lang siya na kasama pa rin niya si Kuro. Aminado si Kuro na mas komportable siya roon at ayaw pang lumabas, pero sinabi ng protagonist na hindi naman pwedeng doon na lang siya palagi. Maghahanap siya ng paraan para maibalik ito. Gusto niyang makausap ito ng maayos. Pinipilit ni Kuro na hindi pa siya handa harapin ang mga bagay-bagay, kaya mas gusto niyang manatili sa loob ng globo. Pero ang pangunahing tauhan ay sumasagot, hindi mo magagawa yun. Ang totoong mundo ay kailangan mong harapin. Sa pagbabago ng eksena, sinabi ng protagonist sa grupo na nakikita niya si Kuro sa loob ng bilog. Kahit hindi nila ito makita, sinubukan niya ang iba't ibang paraan para palayain si Kuro, pero lahat ito ay nabigo. Maya-maya, dumating ang manager ni Licht sa inuman, kung saan sinabi ni Maaro na si Licht ay dinukot. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang iligtas siya, pero sa huli, si Licht ay ang isang taong nagtanggol sa kanya. Pagkatapos noon, nagtipon-tipon sila upang magplano ng pagliligtas kina Licht at Greed bago maghating gabi. Ngunit una, iminungkahi ng pangunahing tauhan na palayain si Lilac kapag ligtas na ang mga bata. Nang marinig ito, nagulat ang tauhang nasasakupan ni Tsubaki, sa paniniwalang hindi na kailangang gawin yon ng pangunahing tauhan para sa kanya. Samantala, naniniwala si Masano na hindi nila dapat siyang pakawalan, dahil maaari pa siyang gamitin bilang pang-aakit kay Tsubaki. Gayunpaman, ipinilit ng pangunahing tauhan na palayain siya kapag tapos na ang lahat. Panghuli, ibinahagi ni Krantz na mayroon siyang estratehiya sa pakikipaglaban. Ang mga vampirang maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan. Bigla na lang, naglabas si Krantz ng baril na pandilig at humingi na pahabain ni Hugh ang braso nito.
Pagkatapos, tumulo siya ng kaunting tubig sa palad ni Hugh, at agad namang nahilo si Hugh. Halatang nahihiya si Krantz, humingi ito ng paumanhin dahil sa pangyayari, at sinabing hindi niya inaasahan na si Hugh pala ay isang vampira. Nakita ito ni Maaro kaya sinaway niya si Krantz, at sinabing si Hugh ang pinakamukhang vampira sa kanilang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Krantz na banal na tubig ang ginamit niya kay Hugh, isang gamit na madalas niyang nang ang kasakiman ay maging di makatwiran. Binanggit niya na nakuha niya ang banal na tubig sa isang antique dealer. Pagkatapos nito, sinimulan nilang imbestigahan ang tao at natuklasan nilang siya ang Eve ng Servant of Envy. Sa pagkahayag nito, nag-alok ang protagonist na siya na ang hahanap sa tindahan. Ngunit bago umalis, si Masano, na halatang hindi mapakali, ay nagbahagi na wala siyang magagandang alaala sa Eve of Envy at nagbabala sa protagonist na maging maingat sa pakikiharap dito. Pagkatapos, humingi ulit ng paumanhin ang protagonist kay Krantz dahil sa pagkabigo na mailigtas si Lick. Pagkatapos ay nagkomento siya na hinahangaan niya ang talento ni Lick bilang ang bisperas ng isang tagapangalaga. Nang marinig ito, sumagot si Krantz na kung si Lick ay naroon, hindi magugustuhan nito ang salitang talento, dahil naniniwala siyang hindi talento ang dahilan ng mga bagay-bagay, kundi ang imahinasyon at pagsisikap. Maya-maya, nakita natin ang pangunahing tauhan na nasa tren kasama si Kuro, naghahanap ng isang anti-gang tindahan. Bigla na lang may sumulpot na isang sorang mukhang si Tsubaki, naghahanap sa kanyang tauhan, at napagtanto niyang wala ang kanyang nasasakupan. Napagpasyahan niyang sirain ang tren na sinasakyan ng pangunahing tauhan. Naramdaman ng pangunahing tauhan ang kanyang balak, kaya tumakbo siya palabas ng tren, at doon natuklasan na ang mga naranasan niya ay ilusyon lamang na gawa ni Tsubaki. Bukod pa rito, nalaman din na hindi lamang siya ang sinalakay ni Tsubaki. Sinundan din nito ang iba. Nakarating si Maaro sa tindahan ng mga anti-gang gamit, kung saan sinalubong siya ng isang kakaibang lalaki na gumagawa ng kung ano-anong kagamitan. Napansin siya ng siyentista, at sinabi nitong wala si Makuni sa oras na yun. Dahil sa pamilyar na pananalita nito kay Makuni, naisip ng protagonista na magkaibigan sila. Ngunit, nagpakita ng pagkairita ang siyentista at nilinaw na empleyado lamang siya. Pagkatapos, tinanong ng siyentista ang tungkol sa relasyon niya kay Makuni, sinagot ni Maaro na Maaro ang pangalan niya, at isa lamang siyang kakilala. Pagkarinig sa pangalan nito, nakilala agad siya ng siyentista at napagtanto niyang siya ang Eve ng servant ng Catamaran. Ngunit medyo makakalimutin ng siyentista kaya naisip niyang mas mabuting isulat na lang ang pangalan ng bida sa noo nito para hindi makalimutan. Pagkatapos noon, inilahad ng siyentista ang kanyang pangalan, Johannes Mimir, at ipinaliwanag na dalubhasa siya sa pananaliksik ng mga servamp. Sakto namang dumating si Makuni sa tindahan, at sinipa ang siyentista dahil sa paghahalungkat sa mga gamit niya. Nang makita ang inasal ni Makuni, tinawag siya ni Maaro sa pangalan, na ikinadiskomportado ng Eve of Envy dahil hindi pa niya ipinapakilala ang kanyang tunay na pagkatao. Nang mga sandaling yon, inamin din niya na siya ang kapatid ni Masono. Nagulat si Maaro nang malaman ito, dahil mukhang hindi maganda ang relasyon ni Masono sa kanyang kapatid. Sunod, tinanong ni Johan ang protagonist na ipakita ang kanyang servamp para pag-aralan, at nagulat nang matuklasan na naging kristal na bola si Kuro. Bigla siyang itinulak ang pangunahing tauhan papasok sa kanyang laboratorio at sinisimulan siyang kulitin ng mga tanong tungkol sa katawan niya. Ngunit sinabi ni Maaro na huwag nang magsayang ng oras at ituon na lang ang pansin sa pagsusuri kay Kuro. Nang mga sandaling yon, sumabad si Makuni at sinabing ang kalagayan ni Kuro ngayon ay maaaring may mas malaking kaugnayan kay Maaro kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang plano ng pangunahing tauhan kapag nagkaharap na sila ni Tsubaki. Pero dahil walang balak makipaglaban ng protagonist kay Tsubaki, hindi niya alam kung paano sasagot. Pagkatapos ay ibinahagi ni Makuni na may mga bagay na kailangan niyang maunawaan bilang ang Eve ng isang servamp. Ipinaliwanag niya na ang mga vampira, sa kanilang kalikasan, immortal, pero may iba't ibang paraan para matalo sila. Ang mga subclass na vampira ay matatalo kung iinom ng dugo nila ang isang servamp, samantalang ang mga servamp naman ay may kahinaan na direktang nakaugnay sa kanilang Eve. Kapag nakipagkontrata ang isang Eve sa isang servamp, binibigyan sila ng servamp ng pangalan at isang bagay na magbubuklod sa kanila. Kung sisirain ng isang tao ang bagay na yon, matatalo ang servamp.
Nang marinig ito, sumagot ang protagonist na ang gusto niya lang ay malaman kung paano ibabalik si Kuro sa dati. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng siyentista na ang mga serve amp ay sanhi ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga pangyayari, pero hindi niya inakala na makakapag-eksperimento siya sa isa sa mga pinakamakapangyarihan. Pagkatapos ay inalok niya si Maaro ng inumin, na agad naman itong tinanggap, at bumagsak kaagad. Mabilis na nahayag na ang pangyayaring ito ang nagbigay daan sa pagkatao na makapasok sa isipan ni Kuro. Samantala, hindi mahanap ni Tsubaki ang kanyang kasamahan kaya naman napagpasyahan niyang hanapin ito. Nag-aalalang inalok siya ng kanyang mga tauhan na pumalit sa kanya, ngunit tumanggi si Tsubaki at iniutos na manatili sila sa pagbabantay sa gusali. Kalaunan, nakita natin na natuklasan na ng iba ang kinaroroonan ng tanggapan ni Tsubaki at nagpasyang magpuslit doon. Doon, nagawang makapagreserba ng silid si Krant sa ika-41 palapag. At binibigyan si Masono ng susi para mahanap sina Licht at Greed. Ngunit, nakasalubong ni Masono si Sakuya sa elevator, at nakilala siya ni Sakuya kahit naka-disguise. Sa pagbabago ng eksena, makikita ang mga tauhan ni Greed, lahat nakasuot ng damit na isda, na nakasalubong si Tsubaki sa kagubatan. Agad-agad, tinanong siya ni Hill tungkol sa kinaroroonan ni Greed. Nagulat si Tsubaki sa lalim ng boses na iyon mula sa isang payat na anyo. Pagkatapos noon, pinakita ni Tsubaki kay Hill ang isang hanay ng mga susi, na nagmumungkahi na sila ay maaaring may kaugnayan sa kinaroroonan ni Greed. Pagkatapos ay umamin si Hill na hindi nila hahayaang makaalis ito hanggat hindi nito sinasabi kung nasaan si Greed, at idinagdag pa na ang kanyang tauhan ay nasa loob ng isa sa mga kasuotan. Nang marinig ito, sinubukan ni Tsubaki na alamin kung aling kasuotan ang kinaroroonan ng kanyang tauhan, ngunit napakamakapal ng mga ito kaya wala siyang madetect. Sumunod, nakita natin na nakahanda na ang bitag ni Sakuya para kay Masono, at umamin siya na ang plano pala ay ang paglayo niya kay Pride para mapuksa ito. Nang mapagtanto ito ni Masono, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas dahil sa sobrang dali niyang nahulog sa bitag. Pagkaraan, nalaman natin na sina Tatsu at nasa itaas na palapag sina Hyu, kung saan naghihintay ang ilan sa mga pinakamalakas na tauhan ni Tsubaki para harapin sila. Ngunit walang takot si Hyu at mukhang tiwala siyang kaya niyang labanan silang lahat. Samantala, iniisip ni Greed si Licht at kung pumanaw na ba ito. Bigla niyang narinig ang boses ni Licht at naisip na dahil konektado na ang kanilang isipan, kaya niya itong marinig mula sa kabilang buhay. Ngunit nasa kabilang dingding lang pala si Licht, at nang magtalo sila, nabasag ang dingding. Harapin siya ng direkta. Pagkatapos nito, nakita natin ang protagonist na pumasok sa subconscious ni Kuro at nahulog sa isang disyerto. Agad siyang naghanap kay Kuro, pero ang manika na nagbabantay sa kapangyarihan nito ay nagsabi na ayaw siyang makita ni Kuro sa ngayon. Gayunpaman, hindi sumuko si Maaro at patuloy na naglakad-lakad sa disyerto hanggang sa mapagod at mapahilo siya at bumagsak. Bigla, nakarinig siya ng tunog ng kampana mula sa lupa. Nang mga sandaling iyon, naalala niya ang payo ni Licht bago siya mawala at nagpasya siyang gumuhit ng pinto sa lupa, na siyang humantong sa isang hagdan. Matapos ang ilang sandaling pagbaba, muling natagpuan ng pangunahing tauhan ang manika, na nag-anyaya sa kanya na masaksihan ang isa sa mga alaala ni Kuro. Dito, makikita natin ang panahon kung saan nagtipon ang 7 lingkod upang magpasya kung ano ang gagawin sa utos ni C3 na alisin ang kanilang lumikha, na itinuturing na isang potensyal na banta sa sangkatauhan. Ang dahilan sa likod ng desisyong ito ay kung sakaling lumikha pa ito ng higit pang mga halimaw na tulad ng mga lingkod, haantong ito sa walang hanggang kaguluhan. Gayunpaman, ang desisyon kung tatanggapin o tatanggihan ang kahilingan ay nahati sa mga magkakapatid, kaya ang responsibilidad sa paggawa. Ang nakatatandang kapatid ang gumawa ng pangwakas na desisyon. Pagkatapos, sinabi ni Sloth na siya ang magtatapos sa kanilang lumikha. Nang marinig ito, nawala ng kontrol si Greed at sinaway siya dahil sa gagawin niya. Pagkatapos noon, pinanood ni Maaro si Kuro habang lumalapit sa pintuan ng kanilang lumikha at may sinabi rito, bagamat hindi niya narinig ang mga salita, at handa na sana niyang masaksihan ang susunod na mangyayari. Tinakpan ng mga baging ang kanyang mga mata at hindi na niya nakita pa. Nang mga sandaling yun, ang pinakamalaking takot ni Kuro ay ang mapag-alitan ng pangunahing tauhan. Mamaya, nang dumating na ang oras para kumilos, walang ibang lingkod ang pumihil sa kanya, kaya wala sa kanila ang may walang karapatang sisihin din siya.
Mula noon, naghiwalay na ang bawat servant at hindi na sila nagkita pa. Bigla na lamang, natagpuan ng protagonista ang kanyang sarili sa isang pasilyo na puno ng mga silid na may mga nakakandadong pinto. Nagulat ang tagapag-alaga ng kapangyarihan ni Kuro, at sinabing hindi niya akalaing aabot ito ng ganito kalayo, ngunit pakiusap na bumalik na lamang daw siya, dahil ayaw na ayaw talaga siyang makita ni Kuro. Gayunpaman, nagpas siyang sundan ng pangunahing tauhan si Kuro at pumasok sa silid kung saan ito nagtatago. Doon, natuklasan niya na puno ng pagsisisi at pag-aalinlangan si Kuro dahil sa mga nagawa niya noon, at naghahanap ng taong magsasabi sa kanyang hindi siya nagkamali. Nang marinig ito, sinuportahan siya ng protagonist at sinabing kung may naniniwala man sa mga yon, siya mismo ang may paniniwalang yon, at kailangan niyang matutong mabuhay kasama ang sakit ng nakaraan. Tiniyak din niya rito na lagi siyang nasa tabi nito para suportahan. Nabawasan ang bigat ng loob ni Kuro dahil sa mga salitang ito, at nagbagong anyo siya bilang isang maliit at mahina na pusa. Binuhat siya ni Maaro at sinabing ayaw niya ng mga komplikasyon, kaya pusa ang pinili niyang kasama. Kaya naman, mula ngayon, masasabi na rin ni Kuro ang pangalan niya anumang oras na kailangan niya ng tulong. Sa isang pagbabago ng eksena, malalaman natin ang nakaraan ni Greed at matutuklasan na, bago si Licht, mayroon siyang isang Eve na nasa tuktok ng mundo ng entertainment. Gayunpaman, gusto nitong itago si Greed at sinikap na lumayo sa kanya hanggat maaari. Dahil dito, binalaan siya ni Greed na hindi sila pwedeng masyadong magkalayo at hiniling na maging maingat sa mga posibleng di inaasahang pangyayari. Isang araw, nang pupunta ang dating Eve niya sa isang piano concert, natuklasan ni Greed ang natatanging pag-iral ni Licht. Subalit, pagkaraan lamang ng maikling panahon, nakita niya sa balita na ang kanyang Eve ay nasawi sa isang trahedyang aksidente. Pagkatapos, nakita natin si Licht na kitang-kita ang galit kay Greed. Sinabi niya rito na hindi niya alam kung ano ang immortalidad, pero ang tiyak lang niya ay tungkulin niyang wakasan na ito. Sumagot si Greed na kung ganoon, dapat siyang wakasan ni Licht bago pa siya maging banta. Pinaalalahanan pa niya si Licht na sa paningin ng mundo, ang buhay niya ay kasing halaga lang ng buhay ng kahit sino. Nang marinig ito, tugon ni Licht na huwag siyang ibaba sa antas nito. Pagkatapos, nakita natin sina Hugh at ang iba pa na nakaramdam ng mga pagyanig mula sa labanan ni Licht at Greed. Balik sa labanan, pansin natin na si Greed ay lalong napapagod, kaya inaakala niyang si Licht ay mas malala pa ang kalagayan. Ngunit sinipa siya ni Licht sa mukha, at nang makita ang matinding pinsala ni Greed, pinayuhan niya itong tumigil bago pa ito mas lalong masaktan. Sumagot si Greed na yun nga ang problema niya. Palagi na lamang daw niya itong iniisip nang hindi man lang sumusubok na umunlad, kaya naman niya ito kinapopootan. Nakarinig nito, sinabi ni Greed na sa mundong ito, lahat ay parang mga pantulong na tauhan lamang sa isang nobela. Ngunit sumagot si Licht na hindi totoo yun, o hindi bababay hindi totoo para sa kanya hanggang sa makilala niya. Kasakiman, dahil puro kalokohan ang sinasabi niya, at para lang lumala ang sitwasyon, wala pa siyang pangalan. Kaya naman, pinaalalahanan siya ni Licht na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang pagsisikap, at dahil wala namang pinagsisikapan si Kasakiman, wala siyang karapatang magsalita tungkol sa sarili niya. Nang mga sandaling yun, umabot na sa sukdulan ang pagtitimpi ni Kasakiman, at sumabog na siya, binuhos ang lahat ng kanyang mga kaba kay Licht. Dinala tayo noon sa isang alaala, kung saan tahimik na namumuhay si Kasakiman kasama ang kanyang si Eva, na si Ophelia, isang prinsesa mula sa isang malayong kaharian. Isang araw, may balitang natanggap sila na magsisimula na ang gyera sa hangganan ng kaharian, at, na bilang prinsesa, si Ophelia ay kailangang magpakasal upang makasama ang kalapit na bansa. Dahil dito, si Greed ay nag-alok na tumakas kasama siya at habulin ang kanyang mga pangarap. Ngunit, ayaw niyang tumakas. Sa halip, ninanais niyang maging simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Mula noon, kinailangan ni Greed na itago ang kanyang tunay na pagkatao bilang vampira upang manatili malapit sa kanya. Nang maglaon, ipinagdiwang ng prinsesa ang kanyang kasal, ngunit kalaunan, sinalakay ang kaharian ng kanyang sariling ama, at nagpasya ang mataas na pag-uutos na ipapatay ang prinsesa. Nang malaman nito ni Greed, dali-dali siyang lumapit dito upang hikayatin itong tumakas. Ngunit may iba palang plano si Ophelia at ayaw niyang tumakbo. Nais niyang magdala ng kapayapaan sa dalawang bansa sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo.
Kaya't ang prinsesa ay pinatay, habang si Grid ay naiwang mag-isa, nagbabantay sa estatwa na itinayo bilang pagpaparangal sa kanya, simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Isang araw, dumating ang kanyang kapatid na si Pride at ibinalita na tinawag na sila ng C3. Nais marinig ni Sloth ang opinyon ng bawat isa. Nang araw ding yun, nagkita si Grid sa kanyang mga kapatid, na kailangang gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay, isang desisyon na magiging dahilan ng puot sa kanyang panganay na kapatid. Pagbabalik sa kaharian kung saan nakatayo ang rebulto ni Ophelia, nalaman ni Grid ang nakapanghihinang balita na ang dalawang kaharian ay nasakop na ng isang mas malaking imperyo, at wala ng bakas na mga pinaglaban ni Ophelia. Nabalot ng kalungkutan at kawalan ng direksyon, nagsimulang maglakbay si Grid sa mundo, walang layunin o pag-asa sa sangkatauhan. Dito, napagtanto natin na ipinakikita ni Grid ang kanyang mga alaala kay Licht, ngunit tila walang pakialam si Licht sa mga nasaksihan niya. Sa kanya sinabi kay Grid na umupo na, dahil ngayon naman ang kanyang turno para magpakita ng talento. Habang naghahanda si Licht na tumugtog ng piano, hinihiling sa kanya ng kasakiman na tumugtog ng masayang musika. Ngunit sumagot si Licht na ang pagkaunawa sa musika ay nakasalalay lamang sa nakikinig. Ipinaliwanag niya na ang piyesang kanyang tutugtugin ay batay sa isang sikat na kwento tungkol sa isang lalaking umibig sa isang babaeng may mataas na uri ng pamumuhay na nasa labas ng kanyang abot. Pagkarinig pa lamang ni Kasakiman sa unang mga nota, napagtanto niyang malungkot ang piyesa. Ngunit nilinaw ni Licht na hindi, na ang kalungkutan na naririnig nito sa musika ay kanya mismo. Sinabi ni Licht sa kanya na noon pa man, dapat ay mas maaga niyang napagtanto ang kanyang damdamin at nagtaya sa isang bagay na mas malaki. Nang mga sandaling yon, alam ni Grid na dapat sana'y pinangarap din niya ang ideal ni Ophelia tulad ng paghahangad niya sa sarili niyang mga gusto. Pagkatapos, pinatibay siya ni Licht ng magagandang salita, hinihikayat siyang gawin ang unang hakbang at isipin ang ibang kinabukasan. Nang mga sandaling yon, napag-alaman ni Grid na hindi niya hahayaang matapos ang buhay ni Licht na walang laman at walang saysay sa isang lugar na ganoon kalungkot. Kaya simula ngayon, mabubuhay siya ng tama at lalabas sa mundo para habulin ang kanyang mga pangarap, upang patunayan kay Ophelia na hindi na siya susuko, kahit ano paman. Dahil sa bagong determinasyong ito, nakipagkasunduan si Licht kay Grid, at sabay silang umalis sa lugar na nagkulong sa kanila. Ngunit, si Higan ay naghihintay na pala sa labas, handang harapin sila. Paulit-ulit na sumugod si Grid, ngunit ni isa sa mga atake niya ay hindi tumama dahil sa galing ni Higan. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Licht na walang silbi siya, dahil binalaan na niya ito na apoy ang gamit ni Higan sa pag-atake. Pagkarinig nito, sumagot si Grid na wala naman siyang sinabing ganoon. Agad na inutusan ni Licht na umalis ito sa daan at siya na mismo ang sumugod kay Higan. Biglaang nagpalit ng pwesto sina Licht at Grid, dahilan upang mapahamak si Higan. Samantala ang kaguluhan, nakapagbigay sila ng isang suntok na isinangga siya sa dingding. Paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang sa makalapit si Higan kay Licht at makakuha ng dugo mula sa mukha nito. Nang mga sandaling yon, naghanda si Licht sa isang suntok, ngunit sa halip, nanood siya habang iniinom ni Higan ang dugo niya, na nagpalakas ng husto sa kanya. Dahil dito, ang malakas na impact ay nagpabagsak kay Licht at Grid. Samantala, ibinahagi ni Sakuya kay Misono na tinuruan sila ni Tsubaki kung paano matalo ang isang serve amp, kaya alam nilang sa pagsira sa bagay na ibinigay ng kanilang Eve, masasawi rin ang isang serve amp. Pagkatapos ay dumiretso si Sakuya sa orasan, nakasabit sa leeg ni Lily at gumagamit ng espada na bigay ni Tsubaki, isang espada na nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng mga serve amp. Nakikitang nasa alang-a ng kalagayan si Lily, nag-aalala si Misono para sa kanya, ngunit pinipigilan sila ni Sakuya na magkita. Nang mga sandaling yon, dumating sina Makuni at ang serve amp ng inggit para iligtas siya. Inutusan ni Makuni si Misono na sumama sa iba habang siya ang haharap kay Sakuya. Mukhang ayaw na ayaw ni Misono nito, pero napilitan siyang sundin ang utos ng kanyang kapatid. Sa ibang eksena, sina Tatsu at Hyu ay nakikipaglaban kay Belkia, na nakaiwas sa kanilang pag-atake at naipit si Hyu sa isa sa kanyang mahiwagang kahon. Nang biglang dumating si Misono at tinanong si Tatsu kung ano ang nangyari. Sumagot si Tatsu na hindi niya alam kung paano, pero nawala na lang si Hyu. Pagkatapos, isinigaw ni Misono kay Belkia kung saan si Hyu,
pero sumagot si Belkia na nawawala ang hiwaga kapag nalaman mo na ang sekreto. Kasunod nito, hinarap ng mga tauhan ni Tsubaki si Tatsu, kaya tinanong niya si Misono kung ano ang dapat niyang gawin. Nang akmang sasabihin ni Misono na mas mabuting umatras na sila, biglang dumating ang pangunahing tauhan na nakasakay sa isang malaking leon, na si Kuro pala. Sunod, hinarap ng pangunahing tauhan ang mga tauhan ni Tsubaki, at ang iba naman ay namamangha sa sobrang lakas na niya. Maya-maya, napagtanto ni Higan na napipigilan na ang mga kasamahan niya ng isang dambuhalang leon na bigla na lang sumulpot, kaya't napagpasyahan niyang tapusin na ito. Nang marinig na bumalik na sa dati nitong anyo si Kuro, napuno ng tapang ang sakim na puso nito at sinubukang sugurin si Higan, pero isang suntok lang sa tiyan ni Higan ang nagpaiwan sa kanya't halos mawalan ng hangin. Pagkatapos ay hinawakan niya si Licht sa buhok at binigyan ng babala na huwag gagalaw o papatayin niya ang kanyang mahal sa buhay. Pinatay niya ang isang sigarilyo sa leeg ni Licht at ipinaalala na maikli lamang ang buhay ng tao. Nagpatuloy siya sa sabihin na bago dumating si Tsubaki sa buhay niya, wala siyang direksyon na paglalakbay sa mundo, nakakasakit ng iba, pero simula nang si Tsubaki na ang nagdedesisyon para sa kanya, kaya na niyang pumatay ng walang pagsisisi, dahil sumusunod lang siya sa utos. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Licht na huwag itago ang kanyang karumal-dumal na gawain sa likod ng pagkukunwaring pagsasakripisyo para kay Tsubaki. Habang sinasabi ito, gumuhit si Licht ng piano sa kanyang braso gamit ang kanyang dugo at tumugtog ng isang nota na umalingaw sa katawan ni Higan. Napahinto si Higan dahil dito, at sinamantala ito ni Greed para tapusin siya. Pagkatapos, nagsama-sama sina Licht at ang iba pa para mag-isip-isip. At matuklas ang si Lilac pala ay nasa loob ng kabaong na dala ni Tatsu. Gayun din, hindi pa rin nila alam kung nasaan si Hyu, na kinababahala ni Tatsu. Ginamit naman ni Kuro ang pagkakataon para pasalamatan si Greed dahil sa hindi siya nito pinatawad, dahil dito niya napagtagumpayan ang pagsisisi na matagal na niyang dinadala. Sumagot si Greed na walang saysay ang pag-usapan ng nakaraan, dahil may mga dapat pa silang gawin. Pagkatapos ay tinanong ng protagonist si Greed kung may pangalan na siya. Nahihiyang sumagot si Greed na pwede pa rin siyang tawaging Greed, dahil kung marinig sila ni Licht, magagalit ito, suhestyon ng protagonist na sabihin na niya ang pangalan niya ngayon. Kundi mas mahihiya ka pa mamaya. Pagkarinig niyan, pinakita ni Greed sa kanila ang kwelyo na may nakaukit na bagong pangalan niya, Hyde. Dahil dito, kinutya siya ni Kuro at sinabing mukhang padalos-dalos na regalo. Sumagot si Hyde na ayaw niyang makinig sa isang taong nakakuha ng basta na lang nahanap na kampana bilang regalo. Nang mga sandaling yon, nagtawanan silang lahat ng masaya, hanggang sa si Lilac, na nanunood pala sa malayo, ay inagaw ang kwelyo at sinabing hindi siya karapat-dapat ngumiti, dahil siya naman ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga kaibigan niya, at hindi niya ito mapapatawad. Bigla namang dumating si Tsubaki at nagsama-sama. Kay Lilac, hinihingi sa kanya ang kwelyo. Nang mga sandaling yon, sinubukan ni Licht na harapin si Tsubaki, pero pinigilan siya ni Greed dahil naranasan na niya mismo ang lakas ni Melancholy. Dahil dito, ipinagkatiwala niya kay Kuro ang pagkuha ng kanyang kayamanan. Pagkatapos ay tinanong ni Tatsu si Tsubaki kung nasaan si Hyu, at ipinaliwanag ni Tsubaki na ang mahika ni Belkia ay isang kakayahang nagte-teleport ng isang tao sa kahon ng kanyang katapat. Ganoon na kaya napunta roon ang servamp ng kapangahasan. Ngunit hindi niya isiniwala kung ano ang ginawa niya kay Hyu. Nang mga sandaling yon, tinanong siya ng protagonist kung ano ang kanyang layunin sa lahat ng ginagawa niya. Sumagot si Tsubaki na nais niyang tuparin ang kahilingan ng kanyang Panginoon at linisin ang magulong mundo na iniwan nito. Ibinunyag din niya na siya lamang ang kayang sumira sa mga servamps. Bigla niyang inihagis ang kwelyo ni Greed sa ere at hiniwa ito sa dalawa. Kasabay noon, nakita natin si Hyde na nasugatan, at isang malakas na hangin ang sumabog mula sa loob niya, na naging isang bagyo. Samantala, buong lakas na nagpupumilit si Licht na makalapit sa kanya. Agad na nakipaglaban si Kuro sa laban kay Tsubaki para mapigilan siyang saktan pa si Greed. Nang mga sandaling yon, nagkomento si Melancholy na noon, si Kuro lang daw ang nakasalamuhan ng kanyang amo, at tinanong kung nagkwento ba ito tungkol sa kanya. Ngunit, sabi ni Kuro na hindi niya ito narinig, at gusto rin niyang malaman kung bakit siya ginawa ng kanyang tagapaglikha bilang ikawalong servamp. Nang marinig ito, sinabi ni Tsubaki na dapat sana'y tinanong niya ang kanyang tagapaglikha noong may pagkakataon pa siya.
Sa ibang lugar, nakita natin na sa wakas ay naabutan na ni Licht si Grid, na nasa anyong hedgehog, at dinala na siya palayo. Pagkatapos ay nakita natin sina Tatsu at ang iba pa. Umaatres na rin ang iba, maliban sa protagonist, na bumalik upang hanapin si Kuro. Kalaunan, nakita natin si Kuro na nagsisikap na kumilos ng iba sa dati, dahil pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa kanyang lumikha. Kaya sinabi niya kay Tsubaki na nais niyang maunawaan kung bakit ginagawa nito ang lahat ng ito. Hindi sila dapat nag-aaway, dapat silang mag-usap. Subalit, sumagot si Tsubaki na wala siyang dapat pag-usapan dito, at sinipsip ang enerhiya na sumabog mula kay Grid, at ikinalat ito sa buong lungsod. Nakita natin pagkatapos ang maraming tinik na bumagsak sa mga kalye, na nakikita ng lahat ng tao. Habang hinahanap ng protagonista si Kuro, at nakasalubong niya si Makuni, na nagsabi sa kanya na iwanan na lang sa servamp ng Cat-Armor ng problema, dahil ang magagawa na lang nila ngayon ay maghintay na matapos ang labanan. Pero hindi sang-ayon si Maaro dito, dahil magkapareha ang mga servamp at ang mga Eve, at tungkulin nilang samahan ang mga ito. Pagkarinig ni Makuni, nag-isip siya sandali, at hinayaan na lang si Maaro. Sa huli, nakita natin na na-corner na ni Tsubaki si Kuro, pero biglang dumating ang protagonista para pigilan siya sa anumang gagawin pa niya kay Kuro. Kaya naman, si protagonista na ang tinutukan ni Tsubaki. Nakita ni Kuro na gumising ang mga likas na ugali niya, at nag-anyo siyang isang higanteng leon. Sunod, makikita natin ang iba na nagsisikap pa ring makatakas sa gusali nang may isang malaking bato ang bumagsak patungo kay Licht. Bigla na lang dumating ang organisasyon C3 para iligtas siya. Napigilan siyang madaganan, at nakita rin natin na napalilibutan na ang buong lugar ng mga mangkukulam ng C3. Nagkita ulit sina Tatsu at Hyo, bagamat wala itong malay. Samantala, dali-daling pumunta si Tsukuyo sa pinangyarihan ng labanan. Nasa bingit na ng kamatayan si Tsubaki dahil kay Kuro, at handa na siyang tapusin. Ngunit pinigilan siya ng pangunahing tauhan. Para mapigilan ito sa pakikialam, umatake si Tsubaki kay Maaro, pero sinalo ito ni Tsukuyo. Agad na inamin ni Tsukuyo na hindi niya kayang pumili ng panig, pero ayaw niyang mamatay ang pangunahing tauhan. Dahil dito, nawala ng kontrol si Tsubaki at napatawa ng walang tigil, kaya napagpasyahan ni Kuro na tapusin na ito. Pero hamarang si Maaro, na lubos na gumalaw sa damdamin ni Tsubaki. Nang mga sandaling yon, may bumukadkad na sugat sa dibdib ni Tsubaki. Isang butas ng susi ito. Kasabay nito, ang armas ng protagonista ay nagiging susi, at pinili niyang ipasok ito. Agad siyang napunta sa isang matandang alaala ni Tsubaki, kung saan si Tsubaki ay mukhang malungkot, nagtataka kung bakit hindi siya binibisita ng kanyang mga kapatid, at tinatanong ang sarili kung tatanggapin pa ba siya ng mga ito. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang guro na paulit-ulit na nagsisikap na lumikha ng higit pang mga nilalang na tulad niya, at nagtataka kung hindi ba siya sapat. Isang araw ng tag-araw nang makita niya ang nayon na nasusunog, sinilaban ng kanyang kapatid na si Sloth, na pumatay sa kanilang guro, kahit na ang pagsusumamo ni Tsubaki mula sa malayo na huwag ituloy. Mula noon, sinunod na niya ang kagustuhan ng kanyang lumikha, sapagkat para sa isang servamp ng kalungkutan, nawala na ng saysay ang tiwala at kabaitan. Kaya naman, nagsimula siyang maglakbay sa mundo at humanap ng mga makakatulong sa kanyang plano. Nagkahalo ang alaala at katotohanan, at nakita ni Tsubaki ang protagonista bilang isang simpleng taga-baryo. Nang akmang sasaktan na niya ito, hinayla siya ni Kuro mula roon, at nagsimulang maghagis ng mga tinik na parang sa hedgehog si kalungkutan. Nakita ito ni Kuro, at inilayo ang protagonista sa mga pag-atake. At sinabing umatras siya, ngunit pinili ni Maaro na manatili sa tabi niya, iniwasan ang mga tinik. Nang mga sandaling yon, hindi maiwasang isipin ni Kuro na ang mga taong nakapaligid sa kanya ang pinakamagulo. Pero sa kaloob-looban niya, malinaw na gusto niya ang isang kasama tulad ni Maaro. Sa wakas, naabot ng pangunahing tauhan si Tsubaki, pero imbes na sugurin siya, niyakap niya ito, kaya nawala ang depensa nito. Pagkatapos, bumalik si Maaro sa iba, kung saan sinalubong siya ni Masono ng isang malaking ngiti. Nakita na natin kung paano nakawala si Tsubaki sa kaguluhan, dala si Sakuya at ginagamot ang sugat na ginawa ng protagonista. Nang magkamalay, hiningi ni Melancholy kay Sakuya na pakinggan ang kanyang huling kahilingan na sabihin sa lahat ng kanyang mga subklase na mamuhay ng malaya at kalimutan siya,
dahil sa huli, ito ay kanyang pasanin lamang. Panghuli, makikita natin na ang buhay ng mga servants at ng iba ay bumalik na sa dati. Namamaalam pa sila mula sa matinding laban-laban kay Tsubaki. Ang mga araw ng alitan ay nasa likuran na nila, at ngayon ay nakatuon na sila sa muling pagtatayo at pagpapalakas ng kanilang mga ugnayan. Bumalik na ang kapayapaan at katahimikan, na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng walang patuloy na banta ni Tsubaki. Kinakatawa nila, ang bawat isa sa kanila, na nabuo ng kanilang mga karanasan at paglago, ay nakatingin sa abot tanaw na may pag-asa sa isang mas magandang kinabukasan. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paki-like at subscribe kung nagustuhan mo ang content. Hanggang sa muli.